Movie Recap Tagalog here. Si Myungjun ay isang mahirap na lalaki na may mabuting puso. Kailangan niya ng malaking pera para maipagamot at maipagawa ng operasyon ang kanyang anak na babae na may sakit. Sa panahong iyon, muling lumitaw ang kanyang dating asawa at nag-alok ng isang plano, dukutin ang 11 taong gulang na si Rohee, anak ng mayamang pamilya. Dahil desperado, napilitan si Myungjun na pumayag sa alok. Para sa pagdukot, nagmaneho si Myungjun malapit sa bahay ni Rohee, ngunit aksidente niyang nabundol ang isang bata. Sa hindi inaasahan, ang nabundol pala niya ay si Rohee mismo. Dahil sa aksidente, nawala ng alaala si Rohee. Nagsisimula ang palabas sa isang single father na mag-isang nagpalaki sa kanyang anak matapos silang iwanan ng kanyang asawa 3 taon na ang nakalilipas, dala-dala ang lahat ng pera nila. Pagkatapos ng klase araw-araw, isinasama niya ang anak sa junkyard upang magtrabaho dahil hindi niya kayang bayaran ang dagdag na matrikula. Isang araw, habang kumakain, nagreklamo ang bata na nahihilo at matindi ang sakit ng ulo. Napansin din ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na maputla ang bata nitong mga nagdaang araw. Dahil nag-aalala, dinala niya ang anak sa doktor. Natuklasan na may leukemia ito dahilan ng matinding pananakit ng ulo. Agad na inirekomenda ng doktor ang chemotherapy at nagbabala na baka mahuli na kung ipagpapaliban. Ipinadmit ng ama ang kanyang anak sa ospital habang naghahanap ng angkop na donor para sa operasyon, ngunit napakalaki ng halaga ng gamutan. Isang araw, muling nagpakita ang kanyang matagal nang nawalang asawa sa ospital at ipinakita ang litrato ng isang batang babae na kasing edad ng kanilang anak. Nagmungkahi siya ng plano, dukutin ang anak ng mayamang pamilya upang makalikom ng pera para sa gamutan at operasyon ng kanilang anak. Nagulat ang ama at natakot sa posibilidad na makulong na maglalayo sa kanya sa anak. Ngunit siniguro ng dating asawa na hindi siya mahuhuli dahil ang pamilyang iyon, na kilala sa kanilang reputasyon, ay hindi magrereklamo sa pulisya upang maiwasan ang iskandalo, lalo na't hindi mabuti ang trato sa bata. Kahit unay tumanggi, nang makita ang paghihirap ng anak sa ospital at ang napakalaking gastusin, napilitan ang ama na sumunod sa plano. Kinagabihan, nagtungo siya sa bahay ng bata upang dukutin ito. Ngunit habang papalapit, biglang may batang tumakbo sa harap ng kanyang sasakyan at nawalan ng malay. Laking gulat niya nang makita na yon mismo ang batang nasa litrato, si Rohee. Dinala niya si Rohee sa kanilang bahay. Kinaumagahan, nagulat siya nang makita ang bata na tahimik at matapang na nakatayo sa loob ng kanyang tahanan. Nang mapansin ni Rohee ang lubid sa mesa, mabilis na nagdahilan si Myungjun na iyon ay para lamang sa pagsasampay ng damit. Lalo siyang nagulat nang tanungin siya ng bata kung sino siya, na tila wala itong anumang alaala tungkol sa sarili. Habang nag-ikot sa bahay, nakita ni Rohee ang guhit na larawan ni Myungjun at ng kanyang anak sa dingding at bigla niya itong tinawag na Itay. Agad naman niya itong tinanggap at nang tanungin ng bata ang kanyang pangalan, pinangalanan niya itong Hye. Pag-uwi niya, nagdala siya ng 2 rice ball. Unay tumanggi si Rohee, ngunit nang malasahan, sinabi nitong hindi naman masama pero hindi nakabubusog at humiling ng totoong pagkain sa susunod. Sinubukan ni Myungjun na tawagan ang tunay na ama ni Rohee para manghingi ng ransom, ngunit walang sumasagot. Kinabukasan, nagluto siya ng puting krepes, ngunit tinanggihan ni Rohee nang matuklasan nitong 4 na taon nang expired ang sangkap. Pinilit pa rin siyang pakainin ni Myungjun, kaya hinampas siya ni Rohee sa ulo gamit ang isang patpat at nagtanong kung totoo ba talagang iyon ang kanyang tahanan, sabay pagpapakita ng pagkadismaya. Bagamat nagalit, nagpalusot si Myungjun at sinabing maliligo muna siya. Nang magtanong si Rohee kung may mas komplikadong libro kaysa pambatang aklat, binigyan niya ito ng tablet para manood ng cartoons. Pagkatapos, lumabas siya para mamalengke at bumili ng mga sangkap para makapagluto ng totoong pagkain. Muli niyang sinubukan tawagan ang pamilya ni Rohee, ngunit bigong makontak. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang dating asawa, ngunit natuklasan niyang wala ito sa ospital para alagaan si Hye. Dahil nag-aalala, agad siyang pumunta sa ospital at palihim na pumasok sa kwarto ng anak upang palitan ang IV bag. Nahuli siya ng isang nurse at muntik nang mahuli, ngunit nakatakas. Hinabol siya ng head nurse para sabihing nakahanap na ng angkop na donor para kay Hye, ngunit kailangan munang bayaran ang lahat ng atrasadong bayarin at gastos sa operasyon. Gulat at balisa, nagmadali siyang umuwi matapos bilhan ng pagkain si Rohee. Ngunit nang ihain niya ang niluto, hindi ito natuwa. Gayunpaman, nang tikman, sinabi nitong kulang pa ngunit napilitan na rin kainin dahil sa sobrang gutom. Di nagtagal, tinanong siya ni Rohee kung alam ba niyang nakakapagsalita siya ng Ingles, at ipinakita ang kanyang kahusayan dito, bago pa magpatuloy sa pagbigkas ng mahahabang pangungusap sa Chinese, Japanese at Russian. Lubos na nabigla si Myungjun. Kinagabihan, muling sinubukan ni Myungjun na tawagan ang mga magulang ni Rohee, ngunit patay ang kanilang telepono. Nagtungo siya sa mansyon ng pamilya upang silipin, ngunit madilim ang bahay at walang anumang tanda ng pag-aalala sa pagkawala ng anak. Pagbalik niya sa bahay, nagpasya siyang alagaan si Rohee tulad ng kanyang sariling anak. Bigla namang nagtanong ang bata kung siya ba ang nakasakit dito dahil puno ng pasa ang kanyang mga braso. Nagulat si Myungjun ngunit nagpalusot na tinuklaw lang siya ng mga bubuyog. Tila naniwala naman si Rohee. Nagkaroon ng ideya si Myungjun, pinakiusapan niya si Rohee na sabihin ang katagang daddy, miss na kita, upang mai-record at magsilbing inspirasyon sa kanya sa pagtatrabaho. Ngunit naginala si Rohee dahil hindi naman niya nakikitang nagtatrabaho si Myungjun. Humiling pa siya ng cellphone upang siya mismo ang makausap ng kanyang ama. Nang makita ang hirap sa pera ni Myungjun, pumayag din siya na sabihing daddy.
Upang palakasin ang boses ng bata, pinisil ni Myungjun si Rohee, at nauwi ito sa isang masayang tagpo sa pagitan nilang dalawa. Kinagabihan, pinakinggan ni Myungjun ang naitalang boses ni Rohee, balak niya sanang ipadala iyon sa mga magulang ng bata, ngunit muli, hindi niya makontak ang ama nito sa telepono. Nagpadala na lamang siya ng mensahe sa kanyang dating asawa, ipinaliwanag na hindi niya maabot ang pamilya at nagpasya siyang puntahan mismo ang kanilang bahay upang magsiyasat. Pagdating niya sa harap ng mansyon ng pamilya ni Rohee, laking gulat niya nang makakita ng ambulansyang mabilis na pumasok. Sa loob, sinalubong siya ng dagsa ng tao at mga reporter. Nasilayan niya ang mga pulis na iniaangat ang mga bangkay ng mga magulang ni Rohee. Kinilala ng mga reporter ang mga biktima bilang si Choi, isang direktor ng ospital, at ang kanyang asawa, na pinaslang ilang araw na ang nakalilipas sa loob mismo ng kanilang bahay. Nanlamig si Myungjun at dali-daling tumakas mula sa lugar. Bago ito, sina Officer Park Sang-yeon at ang kanyang pangkat ay nagsagawa ng investigasyon sa mansyon. Natagpuan nila si Jin-tae, isa ring direktor ng ospital, na naipako sa pamamagitan ng isang katanang Japanese, habang ang asawa naman nito ay pinatay gamit ang paper knife, at namaga ang bangkay dahil ilang araw na nakabuka sa mataas na temperatura ang heater. Unang tinanong ang kasambahay, na siyang nakadiskubre ng mga bangkay. Wala raw itong alam na kaaway ang mag-asawa, ngunit bigla niyang naalala, nawawala ang anak nilang si Rohee. Pumasok sina Sang-yeon sa kwarto ni Rohee at natagpo ang puno iyon ng mga aklat. Mabilis na nagulat ang isang kasamahan na nakakita ng kakaibang silid. Bumaba si Sang-yeon at doon natuklasang may isang basement na kahawig ng operating room o silid operahan. Isang empleyado ng kumpanya ng seguridad ang nagsabi na 4 na araw na ang nakalilipas, tinanggal lahat ng surveillance cameras sa mansyon. Nagpapanik si Myungjun at nagmaneho pa uwi, pilit tinatawagan ang kanyang dating asawa para mag-ulat, ngunit walang sagot. Naiisip niyang kailangang ihiwalay ang sarili sa kasong pagpatay. Sa isang desperadong hakbang, nagtungo siya sa isang bakanting lote, pinasok ang basahan sa tangke ng gasolina ng kotse, at sinunog ito hanggang sa sumabog. Sa mga oras na yon, isang lalaking hindi kilala ang lumapit sa bahay ni Myungjun, may dalang ladrilyo, at pinagbabato ang 7 salamin ng pinto upang makapasok. Nagising si Rohee sa ingay, agad na kinuha ang isang sirang sanga para ipangtanggol sa sarili. Nang pumasok ang lalaking salarin sa silid, nagkunwari siyang nakabalot ng kumot. Ngunit tahimik siyang lumabas mula sa likod ng pinto at hinampas ang salarin gamit ang sanga. Tumakbo siya palabas, ngunit agad siyang hinabol ng mabilis ng lalaki. Pagbalik ni Myungjun, nadatnan niyang wasak ang pinto at hindi makita si Rohee saan man. Hysterical niyang hinanap ang bata, sumisigaw ng pangalan nito habang tumatakbo. Narinig ni Rohee ang sariling pangalan, hindi ang Hie, at napagtanto niyang ama niya ang tumatawag. Ngunit sa oras na yon, nadakip siya ng salarin. Sa paghahanap, tinanong ni Myungjun ang isang mangangalakal ng bakal kung may nakita itong batang babae. Sagot ng lalaki, wala raw ibang tao roon. Habang naglalakad ang mangangalakal, napansin ni Myungjun ang sirang sanga sa kariton nito. Agad niya itong hinabol at nadiskubring may paa na nakalabas sa ilalim ng kumot sa kariton. Bigla siyang inatake ng mangangalakal. Nagtagumpay si Myungjun na mapasuko ang lalaki, ngunit itinulak ng salarin ang kariton pababa ng bangin. Mabilis na itinapon ni Myungjun ang lalaki at hinabol ang kariton. Tumama ito sa isang harang at naihagis si Rohee sa ere. Mabilis na tumakbo si Myungjun at sinalo ang bata bago pa ito bumagsak sa lupa. Maya-maya, nagising si Rohee at malakas na sinermunan si Myungjun, sinisisi ito sa pag-iwan sa kanya mag-isa na nagbunga ng mapanganib na sitwasyon. Nangako si Myungjun na kinabukasan ay pupunta sila sa ospital at diretsyo na sa presinto ng pulisya. Hawak ang kamay ng ama, mariing sinabi ni Rohee na huwag na siyang iwan muli. Samantala, iniulat ni Officer Sang-yeon sa kanyang nakatataas ang kaso ng pagpatay kina Direktor Choi at ng asawa nito. Idinagdag pa niyang 4 na araw bago ang krimen, ipinaalis ng may-ari ng bahay ang lahat ng surveillance cameras. Iniharap naman ng kanyang kasamahan ang isang USB na naglalaman ng video ng isang insidente sa harap ng bahay ni Direktor Choi, ang pagbagsak ni Rohee matapos masagasaan ng kotse, at ang pagdala sa kanya ng isang lalaki. Ngunit hindi nakarehistro ang naturang sasakyan. Sinusubaybayan ito ng pulisya gamit ang datos mula sa mga kamera ng lungsod. Pumunta sina Sang-yeon at ang kanyang kasamahan sa ospital kung saan nagtatrabaho si Direktor Choi upang magsagawa ng investigasyon. Nakilala nila si Dr. Yoon Jong-do, kasamahan ni Direktor Choi. Ikinuwento nitong lubhang dedikado sa trabaho si Choi hanggang sa nagtayo pa ng sariling laboratorio sa bahay. Ngunit kamakailan ay bigla itong nagbakasyon sa Singapore, tila wala ang asawa, at madalas pa silang mag-away sa telepono. Ipinakita ng pulisya ang larawan ng lalaki na dumukot kay Rohee, ngunit hindi niya nakilala. Kinumpirma naman ng isang kasamahan na nagbook na si Choi ng 2 tiket papuntang Singapore, ngunit para sa kanyang anak na si Rohee, hindi para sa kanyang asawa. Kakaiba dahil bagamat nawalan siya ng katrabaho, nanatiling kalmado si Dr. Jong-do. Makalipas ang ilang oras, nakatanggap ng tawag si Officer Sang-yeon, natagpuan na ang kotse ng dumukot. Sa lugar, iniulat ng kanyang kasamahan na may natagpo ang sunog na cellphone, ngunit buo ang SIM card. Lumabas sa call history ang 2 numero, isa ay ibang SIM number, at ang isa ay kay Director Choi. Tinawagan ito matapos mapatay ang direktor. Nag-utos si Sang-yeon na hanapin ang anumang bakas ng paa o hila sa paligid at ipatawag si Engineer Park Chol-won na siyang nag-install ng mga kamera sa bahay ni Choi. Sinabi ni Park na siya mismo ang pinatawag ng direktor 4 na araw bago ang pagpatay upang alisin ang lahat ng kameras dahil lilipat daw ito ng service provider.
Samantala, nag-empake si Myungjun ng mga gamit at sinabi kay Rohee na kailangan nilang lumipat para makaiwas sa masasamang tao. Naiwan sa backpack ng bata ang kwintas na suot nito. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa, ngunit hindi makontak, kaya nag-iwan na lamang siya ng mensahe. Ngayon, iuwi na niya si Rohee at pagkatapos ay susuko na siya sa pulisya. Nangako rin siyang bibisitahin muna si Hee bago umamin sa lahat. Tiniyak na siya lamang ang dapat sisihin at ipinakiusap na alagaan mabuti ang kanilang anak. Pagkatapos, nagtanong si Rohee kung kanino niya ipinadala ang mensahe. Iminungkahi ni Myungjun na pumunta muna sila sa isang lugar bago kumain. Habang nakaupo sa labas ng ospital, narinig ni Rohee ang isang mag-asawa na malakas na nag-uusap tungkol sa kasong pagpatay sa mag-asawa sa isang villa. Pumasok si Myungjun upang dalawin ang kanyang anak, ngunit laking gulat niya nang wala si Hee sa kanyang silid. Mabilis siyang nagsimulang maghanap sa buong ospital. Umiiyak at nagagalit si Myungjun sa mga tauhan ng ospital. Sinisisi sila na pinaalis ang kanyang anak dahil lamang sa maliit na pagkakautang sa bayarin. Dumating ang head nurse at ipinaliwanag na inilipat lamang si Hee sa ibang silid at nabayaran na ang bayad sa pagpapa-ospital at operasyon. Nakatakda ang operasyon sa ika-5 ng Hunyo at laking gulat ni Myungjun nang malaman na ang bayad ay nakarehistro pa sa kanyang pangalan. Lumabas siya ng ospital na naguguluhan. Iniisip niyang hindi siya maaaring sumuko sa panahong iyon. Dinala muna niya si Rohee upang kumain. Habang kumakain, nagbiro si Rohee na amoy kahirapan daw ang pagkain, ngunit nang tikman ay sinabi nitong katamtaman naman ang lasa. Pinuri siya ng may-ari ng kainan dahil sa kanyang ganda at talino, bagay na hindi raw namana sa ama. Tumugon si Rohee na pakiramdam niya ay hindi rin siya kamukha ng ama, ngunit ang kanyang ina sa larawan ay tunay na maganda. Sa oras na yon, nakatanggap ng tawag si Myungjun mula sa kanyang dating asawa, galit na nagtatanong kung ano ang nangyari sa mga magulang ni Rohee. Ipinaliwanag nito na nalaman lamang niya mula sa balita. Sinabi ni Myungjun na itinatago niya si Rohee at kailangan niyang magtiis hanggang ika-5 ng Hunyo. Biglang sumigaw ang may-ari ng kainan na himatay si Rohee. Dali-daling binuhat siya ni Myungjun at dinala sa ospital para sa agarang gamutan. Sa ospital, hiningi ng nurse kay Myungjun ang impormasyon para sa admission. Sa halip na pangalan ni Rohee, isinulat ni Myungjun ang pangalan ng kanyang sariling anak, Hee. Ipinagbigay alam ng nurse sa doktor na tila inabuso ang bata dahil sa mga pasa sa kanyang braso, kaya agad nag-utos ang doktor na ipatawag ang pulis. Inabot ni Myungjun ang papeles sa tauhan ng registration, ngunit biglang nagkaroon ng error sa sistema at sinabihang bumalik muna sa silid. Sinabi ng doktor kay Myungjun na allergic sa hipon ang kanyang anak, bagay na hindi niya alam. Nang maayos muli ang sistema, muling ipinasok ng tauhan ang datos at natuklasang si Hee ay naka-admit na sa ospital. Nagising si Rohee at nagsabing kailangan niyang gumamit ng banyo. Inakalang simpleng pagpunta lamang iyon, hindi siya sinamahan ng doktor at nurse. Sa loob ng banyo, tinanggal ni Rohee ang IV line at sinabihan si Myungjun na magmadali bago dumating ang pulis. Eksaktong dumating ang mga pulis sa ospital nang mabilis silang nakatakas. Sa habulan, nabundol ng kotse ang isang pulis kaya hindi na sila nasundan. Dumating si Officer Sangyon matapos makatanggap ng ulat tungkol kay Rohee. Ipinaliwanag ng isang kasamahan na isang lalaking umiiyak ang nagdala ng batang si Rohee sa ospital, ngunit dahil sa mga pasa at marka ng iniksyon sa kanyang braso, tinawagan ng nurse ang pulisya. Dagdag pa ng kasamahan, nakarehistro ang pasyente sa pangalang Kim Hee, hindi Rohee, at si Kim Hee ay nauna ng pasyente ng ospital, kung saan nakalista si Kim Myungjun bilang tagapag-alaga. Ibig sabihin, dinala ni Myungjun ang batang kanyang dinukot, ngunit ipinasok sa pangalan ng kanyang sariling anak. Samantala, sa kalsada, tinanong ni Rohee si Myungjun kung bakit tinawag niya siyang Rohee noong nakaraang gabi habang tumataka sila sa salarin. Napagtanto niya ang totoo at umiiyak na hinarap si Myungjun, inakusahan siya na baka siya rin ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Tinanong pa niya kung sapat ba ang isang paghingi ng tawad upang takpan ang kasalanang pagdukot. Mariing itinanggi ni Myungjun ang akusasyon, ngunit tumakbo pa rin si Rohee at agad niya itong sinundan. Nagmakaawa si Rohee na pauwiin siya, nangakong mag-aasta na parang walang nangyari kung ibabalik siya. Naisip ni Myungjun na dalhin siya sa presinto at umamin, ngunit pinigilan siya ni Rohee, giit niyang siya na lang ang papasok mag-isa at dapat lumayo na si Myungjun. Habang naglalakad papalayo, tinawag siya ng isang pulis, kaya mabilis siyang tumakbo. Kalma namang sinundan siya ng pulis hanggang lumabas si Rohee at tinawag ang kanyang ama. Narinig iyon ni Myungjun kaya huminto at mabilis siyang yakap ni Rohee, nangakong hindi na muli lalayo bago nagpaalam sa pulis. Pagkaalis ng pulis, tinabig ni Rohee ang braso ni Myungjun at sinabi na may nakita siyang sasakyang pulis sa kanilang bahay noong gabi ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Mariing tumanggi si Myungjun at idiniing susuko siya makalipas ang 10 araw. Iginiit ni Rohee na kailangan niyang managot upang mapanatiling ligtas siya at maibalik ang kanyang alaala sa loob ng 10 araw. Gumawa si Rohee ng isang kasunduang mahigpit, hindi maaaring gumamit si Myungjun ng anumang uri ng karahasan, pisikal man o salita. Dapat siyang pakainin ng tama at hindi pwedeng laktawan ang pagkain. Kailangang protektahan siya ni Myungjun at sundin ang lahat ng kanyang desisyon, at ang haba ng kasunduan ay siya lamang ang magtatakda. Kailangan itong lagdaan ni Myungjun ng walang kondisyon. Bagaman labag sa kanya ang mga patakaran, pinirmahan niya ito. Habang kumakain muli sila sa labas, inamin ni Myungjun na sinira niya ang kotse dahil nakunan iyon ng CCTV. Nagtanong si Rohee kung paano sila makakalakad ngayon at pinagdudahan ang kakayahan nitong protektahan siya.
Pinilit niyang ipaliwanag kung sino ang nasa likod ng pagdukot hanggang sa umamin si Myeongjoon, ang kanyang dating asawa ang nag-utos. Nagtanong si Rohee kung bakit, kung mayaman naman ang dating asawa ni Myeongjoon, ay pinili pa rin nitong kidnapin siya. Naisip ni Myeongjoon na may punto ang tanong at siya mismo ay nagtaka. Iginiit ni Rohee na dapat niyang makita ang dating asawa ni Myeongjoon. Samantala, sa isang law firm, nagpupulong ang mga abogado ukol sa kung sino ang magmamana ng napakalaking ari-arian ni Director Choi. Itinalagang tanging tagapagmana ay si Choi Rohee na kasalukuyang dinukot. Kung sakaling mamatay si Rohee, ang susunod na makakakuha ng lahat ng ari-arian ni Director Choi ay si Dongjon, ang tiyo mismo ni Director Choi. Kasama sa mga abogado si Attorney Choi, na minsang nagturo kay Rohee 1 taon na ang nakalipas. Samantala, si Officer Sang-yeon at ang kanyang kasamahan ay bumisita sa ospital kung saan ginagamot si Hye, ang batang ipinakilalang anak ni Myeongjoon, upang imbestigahan siya. Ayon sa nurse, madalang dumalaw si Myeongjoon noon dahil sa malaking pagkakautang sa ospital, ngunit kamakailan lamang ay nabayaran na niya ang lahat ng bayarin sa ospital at operasyon na umabot ng 50 milyong won. Gayunman, nang tanungin si Myeongjoon tungkol sa pagbabayad ng operasyon, tila nagulat siya. Sinuri ni Officer Sang-yeon ang CCTV upang makita kung sino ang nagbayad, ngunit tanging isang taong nakasuot ng itim na coat, nakatakip mula ulo hanggang paa, ang lumabas sa kamera. Iginiit ni Rohee na pumunta sila sa Seoul upang hanapin ang dating asawa ni Myeongjoon, ngunit tinutulan ito ng lalaki, sinasabing delikado, lalo na't maraming pulis ang nagbabantay. Naisip ni Rohee ang isang plano. Pinisil ni Myeongjoon ang kanyang ilong para baguhin ang boses habang tatawag sa presinto, ngunit pinuna ni Rohee na hindi naman kayang hulihin ng CCTV ang boses, kaya wala nang saysay ang pagpapanggap. Kaya ginamit ni Myeongjoon ang tunay niyang boses sa pagtawag sa pulisya. Isang pulis ang sumagot at kalaunan ay ibinalita sa kanyang mga kasamahan na may tumawag at nagulat ng isang kahina-hinalang lalaki na kasama ang isang 11 taong gulang na bata sa isang parke sa tabi ng lawa. Maraming pulis ang ipinadala roon upang arestuhin ang suspect, samantala ginamit ni Myeongjoon at Rohee ang pagkakataon upang pumunta sa estasyon ng tren patungong Seoul. Habang bumibili ng tiket, dumating ang mga pulis sa estasyon upang hanapin ang dumukot. Pinayuhan ni Rohee si Myeongjoon na maglakad ng mag-isa at magpakanatural dahil lalaki lamang na may kasamang bata ang hinahanap. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng isang batang lalaki at naglakad kasama ito at ang ina papasok sa estasyon, habang ginamit naman ni Myeongjoon ang pagkakataon upang makapasok at sumakay sa tren patungong Seoul. Samantala, iniulat kay Officer Sang-yeon ng kanyang tauhan na may nakakita ng isang lalaki at batang babae sa parke. Nagtaka siya kung paano nalaman ng publiko ang kaso gayong hindi pa ito inilalabas sa balita. Agad niyang iniutos na ipunin ang lahat ng pulis sa estasyon ng tren. Ngunit nakaligtas na sina Rohee at Myeongjoon at nakasakay na patungong Seoul. Sa loob ng tren, ikinuwento ni Myeongjoon na iniwan siya ng kanyang asawa at anak 3 taon na ang nakararaan, ngunit paminsan-minsan ay bigla itong lumilitaw at muling nawawala, dahilan upang palihim niya itong sundan upang malaman kung saan ito nakatira. Samantala, sinuri ni na Officer Sang-yeon ang CCTV ng estasyon at nakita nilang nakapasok si Myeongjoon bago pa man dumating ang mga pulis. Dahil dito, iminungkahi ni Sang-yeon sa kanyang nakatataas na dapat nang ilabas sa media ang kaso. Naniniwala siyang hindi sasaktan ng diumano'y dumukot ang bata, ngunit hindi ito makakataka sa masusing tingin ng publiko. Habang naglalakad sa lansangan ng Seoul, nakita ni Myeongjoon at Rohee ang balita sa telebisyon na humihingi ng tulong ng publiko upang kilalanin ang lalaking dumukot kay Choi Rohee. Ipinakita ang larawan ni Myeongjoon sa buong bansa, kaya agad silang lumayo sa lugar. Samantala, si Engineer Park, na nagkabit ng CCTV sa bahay ni Rohee, ay nanlumo, pinagpawisan ng labis at nanginig. Si Dr. Yunsun naman, na nanonood din ng balita, ay labis na nag-aalala at agad sinabihan ng kanyang sekretary na tumawag ang pulis upang mag-ayos ng pagpupulong. Pumunta si Direktor Yunsun sa himpilan ng pulisya upang makipagtulungan kay Officer Sang-yeon sa investigasyon sa pagpatay kay Director Choi at sa kanyang asawa. Binanggit ni Sang-yeon na bago ang pag-atake, naglipat si Director Choi ng 2 bilyong won sa kanyang account kasama pa ang 4 na iba pa at tinanong kung tama yon. Kinumpirma ni Direktor Yunsun na pinupundohan ni Director Choi ang isang proyektong pananaliksik at ang mga doktor na nakalista ay nag-ambag bilang kapital, 20% deposito para sa pagbili ng shares. Nang tanungin ni Sang-yeon kung ano ang nilalaman ng pananaliksik, sinabi ni Direktor Yunsun na hindi niya maaaring ibunyag dahil sa profesional na etika. Ipinakita ni Sang-yeon ang larawan ng dumukot kay Rohee, ngunit sinabi ni Direktor Yunsun na iyon ang unang pagkakataon niyang makita ang mukha nito. Nang tanungin kung may kaugnayan ng proyekto kay Rohee, agad naghanap ng dahilan ang mga direktor upang umalis. Dumating naman ang 2 abogado at ipinakilala ang kanilang sarili bilang kinatawan ng pamilya ni Director Choi. Nagreklamo sila na habang dinudukot pa ang bata ay ginawa ng pampubliko ang kaso na sumisira raw sa reputasyon ng pamilya. Sinabi ni Sang-yeon na sa mga kaso ng pagdukot, ang pamilya mismo ang karaniwang sabik na maibalik ang mahal nila sa buhay, ngunit sa pagkakataong ito, mga kinatawan lamang ang ipinadala. Nagtanong siya kung walang miyembro ng pamilya na totoong naghahangad sa pagbabalik ng bata. Matapos ito, umalis ang abogado kasama ang kanyang batang kasamahan. Nakipagpulong naman si Sang-yeon sa kanyang hepe at pinuno ng departamento. Sinabi ng pinuno na si Director Choi ay kaisa-isang anak at ang kanyang mga kamag-anak ay kumuha na ng mga abogado upang ipaglaban ang mana. Para sa kanila, ang 11 taong gulang na si Rohee ang pinakamalaking hadlang sa kanilang pag-angkin.
Samantala, ipinahayag ni Rohi ang pagkadismaya sa pulisya, natatakot sa maaaring gawin ng kanyang tiyuhin ngayon na naipakita na sa buong bansa ang kanyang mukha. Pinakikinggan lamang ito ni Myungjun habang masuyong pinapakain si Rohi ng noodles, ngunit napansin niyang papalapit ang kanyang dating asawa sa kanilang bahay. Matapang na nilapitan ni Rohi ang babae at tinawag ito sa kahiniling na makausap sila ng pribado. Pinapasok sila ng dating asawa ni Myungjun sa bahay para mag-usap. Umupo si Rohi nang may kumpiyansa sa sofa at tinanong kung siya ba ang nagplano ng pagdukot. Umupo ang dating asawa at ipinaliwanag na hindi makikipag-ugnayan ang mga magulang ng bata sa pulisya dahil takot ang ama na lumabas ang anumang pang-aabusong naranasan ng anak. Kalma namang sumagot si Rohi na kung kilalang tao ang kanyang ama, obligado itong makipagtulungan sa pulisya at ang mga pasa ay madaling maipapaliwanag bilang aksidente. Pinuri ng dating asawa ang talino ni Rohi at laking gulat ni Myungjun nang marinig na tinawag itong isang henyo. Gayunman, hindi kumbinsido si Rohi sa kanyang paliwanag at pinaghinalaan pa rin niya na baka siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Ngunit ipinaliwanag pa rin ni Hyun na ang ama ng bata ay direktor ng isang malaking ospital at hindi nila gugustuhin lumabas ang anumang isyong may kinalaman sa karahasan sa pamilya. Bukod dito, bakit nga ba papatay ng isang dumudukot ang mga magulang ng biktima kung ang layunin lamang ay ransom? Tinanong ni Myungjun kung hindi pa ba natatanggap ng kanyang dating asawa ang pera at kung sino ang nagbayad ng 50 milyon won para sa operasyon ni Hye. Pagkatapos, inilabas ng ex-wife ang kaunting pera at iminungkahi kay Myungjun na humanap sila ng motel na pansamantalang matutuluyan. Ngunit sinabi ni Rohi na dahil hinahanap na sa buong bansa ang kanyang tiyuhin, mas ligtas kung doon muna sila mananatili. Samantala, nagsimulang buuin ni Officer Sang-yeon ang kaso at napagtanto niyang itinuturing ng batang si Rohi ang dumukot sa kanya bilang kakampi. Bigla namang pumasok ang isang kasamahan upang iulat na may kriminal na record si Myungjun kabilang ang isang kaso ng pagpatay. Kinabukasan, ginising ni Rohi si Myungjun para sa almusal na inihanda ng kanyang ex-wife na si Hyun. Nang sabihin nitong wala siyang gana at sila na lang ang kumain, agad na sinabi ni Rohi na dapat muna itong tikman ni Myungjun. Matapos makakain ng isang subo, tinanong ni Rohi kung nararamdaman ba niyang naninigas ang kanyang dila o naninikip ang lalamunan. Nang makasiguro siyang walang lason, saka pa lamang kumain si Rohi. Pagkatapos, binigyan ni Hyun ng kaunting pera ang kanyang dating asawa upang makahanap sila ng ibang taguan. Nang sabihin ni Rohi na tila kasabwat din siya, inamin ni Myungjun na siya lamang ang may ideya ng lahat at siya rin ang gumawa ng lahat dahil may isa sa kanila na dapat mag-alaga kay Hye. Umalis sila mula sa bahay ni Hyun, ngunit nanatiling may hinala si Rohi at hinikayat si Myungjun na lihim na sundan ang babae. Sinundan nila ito hanggang sa isang cafe kung saan nakipagkita si Hyun sa isang lalaki. Pagkatapos ng masayang pag-uusap, pareho silang pumasok sa isang ospital. Sinundan sila ni Myungjun at Rohi at nakita nilang pumasok si Hyun sa departamento ng nakahahawang sakit. Nagulat si Myungjun at tinanong kung ano yon at ipinaliwanag ni Rohi na yon ay para sa mga nakahahawang karamdaman. Habang nagmamasid pa sila, nasalubong nila si Hyun at naupo silang tatlo upang mag-usap. Nagsimula itong magbigay ng alibay para patunayang wala siyang kinalaman sa pagpatay sa mga magulang ni Rohi. Ipinaliwanag niya na na-ospital siya noong araw na pinaslang ang mga ito upang gamutin ang kanyang karamdaman. Nang tanungin siya ni Myungjun kung ano ang sakit niya, inamin ng babae na mayroon siyang AIDS-HIV. Ipinaliwanag ni Rohi na ang AIDS-HIV ay isang virus na nagpapahina sa immune system at maaaring ikamatay, kaya pinayuhan niya si Myungjun na magsalita ng mahinahon upang hindi ito mapahiya. Ikinuwento ni Hyun na nagsimula siyang makaramdam ng karamdaman mula ng 3 taong gulang pa lamang si Hye. Nagpasuri siya at doon natuklasan ang kanyang sakit. Pagkaraan, isinailalim niya si Hye sa pagsusuri at laking ginhawa niyang hindi ito nahawa. Ngunit hindi niya matanggap na lumaking anak ng isang pasyenteng may AIDS-HIV ang bata dahil kapag nalaman ito, tiyak na matatanggalan ito ng dangal at tatanggihan ng lipunan. Humingi siya ng tawad kay Myungjun at sa kanilang anak dahil sa pag-abandona, ngunit sinabi niyang iyon ang pinakamabuting desisyong kaya niyang gawin noon. Nang tanungin ni Hyun si Rohi kung may nais pa itong malaman, sinabi ng bata na wala siyang maalala maliban sa mga tila marka ng paulit-ulit na iniksyon. Idinagdag pa niya na tila may mas malalim pang dahilan kung bakit natatakot ang kanyang ama na lumapit sa pulisya. Dito ibinunyag ni Hyun ang katotohanan, si Rohi mismo ang paksa ng mga eksperimento ng kanyang ama matapos magka-leukemia si Hye. Halos lahat ng pangunahing ospital sa bansa ay pinuntahan niya hanggang sa makarating siya sa ospital ng kanyang ama kung saan niya nadiskubre ang Genius Child Project. Dahil dito, nakakuha ng malaking puhunan si Director Choi at nanaisin niyang makuha ang pera. Inisip niyang kung madudukot niya si Rohi ng ilang araw, tiyak na magbabayad ng malaking halaga ang ama upang mabawi ang anak at hindi nito kayang ipaalam sa pulisya ang tungkol sa eksperimento. Ngunit lalong nagulo ang lahat ng mangyari ang pagpatay. Napaiyak si Rohi at iminungkahi na kung sila ni Myungjun ay parehong susuko, mas mabilis malalaman ng pulisya kung sino ang tunay na pumatay. Inamin niya na nadamay lamang si Myungjun dahil sa kanyang kasakiman. Ngunit iginiit ni Myungjun na siya ang sasalo ng lahat ng pananagutan dahil hindi niya hahayaang lumaki si Hye sa isang ampunan. Dinala niya si Rohi sa isang kainan ng noodles, ngunit hindi naniwala ang bata sa kwento ni Hyun. Anya, kung totoo iyon, dapat ay may naalala siyang bahagi nito. Inakusahan niya si Hyun ng kasinungalingan, at agad siyang pinakalma ni Myungjun, sinasabing walang ama ang gagamit sa sariling anak bilang eksperimento. Inabot din niya kay Rohi ang IV line na nahulog malapit sa kanya noong aksidente.
Maya-maya, binuksan ng may-ari ng kainan ang telebisyon na nag-ulat tungkol sa kasong pagdukot kay Kim Myong-jun na dati nang nasangkot sa isang kaso ng pagpatay at pinaghihinalaan ding pumatay sa mga magulang ni Rohee. Napatingin ang may-ari kay Myong-jun at ikinumpara ang mukha nito sa nasa balita. Agad na tumayo si Myong-jun, naglabas ng pera para bayaran ang pagkain at mabilis na umalis. Bumulong si Rohee sa may-ari na kamukha nga ng kriminal ang kanyang tiyuhin, ngunit iyon ang kanyang ama. Sa labas, tinanong siya ni Rohee kung nakapatay na ba siya ng tao. Ipinaliwanag ni Myong-jun na isa lamang iyong aksidente. Humiling si Rohee na mangakong hindi siya papatayin dahil mababa ang tsansa ng mga dinudukot na bata na makaligtas. Nanumpa si Myong-jun na hinding-hindi niya sasaktan si Rohee. Tumango ang bata at iniabot sa kanya ang isang pares ng madilim na salamin at sombrero upang hindi sila makilala ng mga tao. Umupo silang dalawa sa tabi ng ilog upang namnamin ang simoy ng hangin nang biglang may lumipad na bola ng tennis papunta sa kanila. Kinuha ito ng isang ama at tumingin ng may pagdududa kay Myong-jun. Agad namang hinila ni Rohee ang braso ng lalaki at nag-alok na maglaro sila. Nagpatuloy ang ama sa paglalaro kasama ang kanyang anak. Habang pinagmamasdan ni Rohee ang masasayang ama kasama ang kanilang mga anak, nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Ipinahayag ni Myong-jun ang kanyang balak na sumuko at ipinaliwanag ito kay Rohee. Nagalit ang bata at sinabi na kung ganoon, siya na lang ang hahanap sa tunay na salarin. Sabay silang umalis. Ang lalaking nakapulot ng bola kanina ay tahimik na tumingin sa kanilang papalayong anyo na may pagdududa. Pagkaraan, sa himpilan ng pulisya, mabilis na pumasok ang isang kasamahan upang iulat kay Officer Sang-yeon na nakita raw si Myong-jun sa Han River Park. Samantala, galit na galit si Rohee at mabilis na naglakad sa kalsada habang sinusubukan siyang pakalmahin ni Myong-jun. Pinakiusapan niya ang bata na huwag na itong magmatigas dahil baka sila'y makilala at iulat sa pulisya at mas lalong hindi nila mahuhuli ang tunay na salarin. Habang nag-uunos ang damdamin, sinabi ni Rohee na siya lamang ang maaari niyang pagkatiwalaan ngayon. Ang pagnanais ni Myong-jun na sumuko ay para sa kanyang anak, ngunit hindi raw siya kailanman nag-alala mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay. Naupo si Rohee at tuluyang napahagulhol. Umupo rin si Myong-jun at humingi ng tawad kay Rohee, sinabing mula nang makasama niya ang bata ay palagi siyang nag-aalala para rito. Ngunit natatakot siyang wala siyang magawa para sa kanya. Ngayon, ipinangako niyang gagawin ang lahat upang matiyak ang kaligtasan nito. Pinunasan ni Rohee ang kanyang luha at sinabi na ang isang tunay na Ginoo ay hindi dapat nagsasalita ng 2 beses, pagkatapos ay lumakad siyang tila walang pakialam. Samantala, pumunta si Officer Sang-yeon sa Seoul upang suriin ang mga kuha ng security camera noong nasa Han River Park sina Myong-jun at Rohee. Nakita niya sa video ang dalawa na naglalakad patungo sa isang boulevard. Agad silang nagtungo doon kasama ang kanyang kuponan, muling nagsuri ng mga kamera, at natukoy na lumitaw nga ang dalawa sa lugar na yon. Dumating rin ang ilang grupo ng pulis, mga dating kasamahan ni Sang-yeon, upang tumulong sa paghuli sa kriminal. Gayunman, nanatiling malamig si Sang-yeon dahil nagkaroon siya ng alitan sa opisyal na ito noon, dahilan upang siya ay mailipat sa isang probinsyang istasyon. Samantala, patuloy na nag-iisip si Myong-jun ng paraan upang makahanap sila ng matutuluyan ngayong gabi. Ngunit biglang nagsalita si Rohee, mula ngayon ako na ang mag-iisip. Hindi mo na kailangang mag-alala. Itinuro niya ang isang puting bahay panuluyan at sinabi, doon tayo titira ngayong gabi. Pero kapag pumasok tayo ng magkasama, baka agad tayong maghinala. Ikaw muna ang pumasok. Kapag balita ang pinapanood nila, bumalik ka agad. Kapag pelikula, magrenta ka ng kwarto at tawagin mo na lang ako mula sa bintana para makapasok ako ng palihim. Sumang-ayon si Myong-jun at pumasok. Mabuti na lang at pelikula ang pinapanood ng may-ari, kaya nagbayad lamang ito at iniabot ang susi ng hindi man lang tumitingin. Sa labas, hawak-hawak ni Rohee ang isang gintong paso at naalala ang sinabi ng kanyang ina, kapag tinititigan ang mga bulaklak, nagiging masaya ang puso. Ngunit biglang may estrangherong lumitaw at nagwisik ng chloroform, dahilan upang mawalan ng malay si Rohee. Binuksan ni Myong-jun ang bintana ng kwarto, ngunit wala na ang bata. Agad siyang bumaba at nakita ang bag ni Rohee at isang back scratcher na naiwan sa lupa. Nakita niya ang isang binatang may dalang walang malay na si Rohee, kaya't agad niya itong hinabol. Ngunit bigla siyang napaligiran ng maraming pulis. Nilabanan ni Myong-jun ang mga ito upang mailigtas ang bata, ngunit dumating si Officer Sang-yeon na may dalang baril at pinigilan siya. Nasulyapan ni Myong-jun ang estrangherong dumukot kay Rohee at humingi ng tawad bago tumakbong humabol. Kinuha ni Myong-jun ang motorsiklo ng isang delivery driver at hinabol ang sasakyan ng estranghero habang sinusundan naman siya ni Sang-yeon at ng mga pulis sa 2 kotse. Habang papalapit si Myong-jun, dumarami rin ang mga pulis na nakasunod. Nagmaneho ang estranghero laban sa daloy ng trapiko, nagdulot ng banggaan ng ilang sasakyan. Maingat na ginamit ni Myong-jun ang motorsiklo upang makapasok sa kabilang linya at sinundan ang sasakyan hanggang sa isang lagusan. Subalit hindi na nakapasok pa ang mga kotse ng mga pulis dahil naharang ang pasukan. Paglabas ng tunel, nakarating si Myong-jun sa isang liblib na lugar. Biglang huminto ang kotse ng estranghero, dahilan upang mahulog si Myong-jun sa likuran. Sinubukan nitong atakihin siya sa pamamagitan ng pag-atras ng kotse, ngunit mabilis na nakailag si Myong-jun. Bumaba ang lalaki at nakipagsuntukan sa kanya. Napabagsak nito si Myong-jun at sinabing, umuwi ka na lang. Ngunit patuloy na lumaban ang lalaki. Muling napahiga si Myong-jun matapos tamaan sa mukha ng ilang beses, pero mabilis siyang bumangon. Sa ikalawang pagkakataon, gumamit siya ng headlock at naitulak ang kalaban, ngunit bigla siyang nasaksak sa tiyan.
Sinubukan siyang ulitin ng saksakin ng lalaki, ngunit naitulak niya ito sa dingding at nabasag ang ulo nito sa salamin ng isang kotse. Pareho silang bumagsak, ngunit mabilis na nakatayo si Myeongjun at sinubukang tumakas habang buhat si Rohee. Tumawid siya ng tulay, patak-patak ang dugo mula sa kanyang sugat. Dahil sa pagod, naupo siya at ipinatong si Rohee sa kanyang kandungan, humingi ng tawad, lumuha at nawalan ng malay. Kinabukasan, pagmulat ni Rohee, nasa loob na siya ng laboratorio ni Dr. Yunson. Nang magising si Myeongjun, naroon din ang lalaking nakalaban niya kagabi, na nagdala sa kanya sa isang silid kung saan sinusuri ni Dr. Yunson ang utak ni Rohee. Ipinaliwanag ng doktor na pansamantalang pagkawala ng alaala lamang ang nararanasan ng bata. Nang tanungin ni Myeongjun kung sinasaktan ba niya si Rohee, sagot ng doktor ay tinutulungan niya ito. Samantala, sinermonan si Officer Sang-yun ng kanyang hepe dahil sa kaguluhan na idinulot sa lansangan ng Seoul nang hindi pa rin nahuhuli si Myeongjun. Nareklamo rin ang nakatataas niya kaya't inilipat ang kaso sa Seoul Investigation Team. Ipinaliwanag ni Sang-yun na hindi siya nagpaputok ng baril dahil pinoprotektahan ng dumukot si Rohee. Humiling siya ng 1 linggo pa upang mahuli si Myeongjun at matukoy ang tunay na pumatay sa mag-asawang Choi, ngunit binigyan lamang siya ng 2 araw. Samantala, sinabi ni Dr. Yunson kay Myeongjun na si Director Choi, ang ama ni Rohee, ay nagsagawa ng pananaliksik tungkol sa utak ng mga bata. Ginamit dito ang biotechnology upang palawakin ang lahat ng kakayahan ng utak, at si Rohee ang paksa ng eksperimento. Lumabas na ang IQ ni Rohee ay 200, at mayroon pa itong kakayahang higit pang umunlad. Kayang-kaya niyang kabisaduhin ang mga bagay sa isang tingin at may pambihirang kakayahang mag-isip at mag-apply ng kaalaman, dahilan upang mapasama siya sa top 0.01% ng mga batang henyo. Madali niyang tinalo ang lahat ng pagsusulit at maging ang kanyang guro sa larong chess. Bagamat pinatay na si Director Choi, hindi basta natigil ang proyekto dahil napakarami ang may inaasahan dito. Binanggit din ni Dr. Yunson si Hye na nakaratay pa sa ospital. Nangako siyang susuportahan ito hanggang sa paggaling at pati na sa magiging edukasyon. Nagtanong si Myeongjun kung siya ba ang nagbabayad sa mga gastusin sa ospital ni Hye, ngunit tila wala itong kamalay-malay tungkol dito. Binanggit ng babae na unay balak nilang ibalik si Rohee, ngunit dahil nahumaling na ang bata kay Myeongjun, napagpasyahan nilang dalhin silang dalawa sa lugar na yon. Ayaw nilang makaranas ng matinding emosyonal na pagdurusa si Rohee habang isinasagawa ang mga eksperimento, kaya't plano nilang ayusin ang isang mahinahong pamamaalam para kay Myeongjun at saka siya ipawala kung saan man sa mundo hanggang makalimutan ng mga tao ang kanyang nagawa. Samantala, nagtungo si Officer Sang-yun at ang kanyang kasama sa ampunan kung saan lumaki si Myeongjun upang magsagawa ng karagdagang investigasyon. Sinabi ng pari na si Myeongjun ay isang mabuting tao at hindi niya kayang gumawa ng kahiyahiyang gawain. Nang tanungin ng opisyal tungkol sa nakaraan nitong krimen noong nasa high school pa siya, ipinaliwanag ng pari na yon ay isang insidente mahigit 20 taon na ang nakalilipas nang mapili si Myeongjun para sa pambansang koponan ng judo. Sa isang laban, aksidenteng napatay ni Myeongjun ang kanyang kalaban. Nang makulong siya, sinabi niya sa pari na nakapatay siya ng tao at nararapat niyang pagbayaran iyon. Sa kasamaang palad, lalo pang naging mahirap ang kanyang buhay matapos makalaya. Nang magpakasal siya kay Hayon, inakala ng pari na magiging payapa na ang kanyang buhay, subalit dumating ang trahedyang ito. Si Hayon ay naging kaibigan din ni Myeongjun noong pareho pa silang nasa ampunan. Umalis ang 2 pulis at nagpasya na hanapin si Hayon upang siya satin. Maya-maya, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang nurse na nagtrabaho noon sa ospital ni Director Choi 30 taon na ang nakararaan, kaya agad nila itong pinuntahan para kapanayamin. Pagkikita, tinanong ni Officer Sang-yun ang nurse tungkol sa pagkamatay ng buntis na asawa ni Inhinyero Park 30 taon na ang nakalipas. Ipinaliwanag ng nurse na hindi si Chairman Choi ang nag-opera sa buntis kundi isang hindi lisensyadong doktor. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang buntis sa operasyon. Naghangad ng paghihiganti si Engineer Park laban kay Chairman Choi, ngunit ang naging biktima ng kanyang pag-atake ay ang anak na babae ng chairman. Hindi tiyak kung paano naresolba ng chairman ang insidente, ngunit itinago ito at hindi na muling nadala ang bata sa ospital. Pagkarinig nito, tinanong ni Sang-yun kung isa lamang ang anak ni Chairman Choi, ang Director Choi na kamakailan lang ay pinatay sa villa. Ngunit iginiit ng nurse na ang biktima ng pag-atake ni Engineer Park ay babae, hindi lalaki, sapagkat minsan na niyang naranasang tirintas ang buhok ng bata. Nagpatuloy ang 2 pulis upang muling makapanayam si Engineer Park. Tinanong siya ni Sang-yun kung ang kutsilyong hinugot niya 30 taon na ang nakararaan ay sumugat sa liig ng anak ng chairman. Aminado si Engineer Park na nabaliw siya sa labis na dalamhati dahil sa pagkawala ng kanyang asawa at anak, kaya nakagawa siya ng pagkakamali at pumayag na lamang sa isang kasunduan. Nang bumalik ang 2 pulis sa istasyon, naroon ang nurse upang makipag-usap kay Sang-yun. Isiniwalat nito na noong araw ng pag-atake ni Engineer Park, may isa pang pasyente sa ospital na nahawaan ng AIDS IV. Sinikap ni Chairman Choi na pagtakpan ang pangyayari dahil kung lumabas ito, tiyak na mawawala ng tiwala ang publiko sa ospital. Ang kutsilyo na ginamit ni Engineer Park ay isang surgical knife na kontaminado ng dugo mula sa silid opera ng isang pasyenteng may AIDS. Lumabas na maaaring nahawahan ang anak na babae ni Chairman Choi, na posibleng si Hayon, at napansin ding may peklat ito sa leg. Ipinaalam ng kasama ni Sang-yun na inampon ni Chairman Choi ang isang batang babae na nagngangalang Hayon bago pa niya inampon si Director Choi. Agad na iniutos ni Sang-yun na hanapin si Hayon at naghanda ng isang ambush ang pulisya sa labas ng bahay na tinutuluyan nito. Ngunit nang makita ni Hayon ang mga pulis, agad siyang tumakas.
Samantala, naghanda si Myungjun ng marangyang pagkain para kay Rohee, ngunit walang gana itong tumingin sa mga pagkain. Kaya't nagtungo siya sa kusina at gumawa ng puting pancake gamit ang harina na hindi pa paso, ngunit tinawag pa rin itong nakakadiri ni Rohee. Binalot ni Myungjun ng karne at gulay ang pancake at iniabot sa bata, na kalaunay tumikim at umaming hindi naman ito masama. Tinanong siya ni Myungjun kung naaalala na ba niya ang lahat, at sagot ni Rohee ay halos lahat, maliban sa araw na pinaslang ang kanyang mga magulang. Ngayon, hindi na raw niya nais hanapin at parusahan ang pumatay. Noon ay uhaw siya sa paghihiganti, ngunit matapos sariwain ang alaala ng kanyang mga magulang, nawala ang kagustuhang iyon. Dinala siya ni Myungjun sa dalampasigan upang damhin ang hangin sapagkat palagi na lamang itong nakakulong sa kwarto at nagbabasa ng mga libro. Nang sabihin ni Rohee na iyon ang unang pagkakataon niyang makahipo ng tubig dagat, pabirong itinapon siya ni Myungjun sa dagat at nagkaroon sila ng masayang oras na naglalaro sa tabing dagat. Makalipas ang ilang sandali, habang nakahiga sa buhangin at nakabalot dito, nagkwento si Myungjun tungkol sa kanyang ama. Samantala, ang anak ni Dr. Yunsun ay may developmental disorder, kaya labis siyang interesado sa proyektong kaugnay sa pag-unlad ng utak na sinimulan ng ama ni Rohee. Sa sandaling mawalan ng halaga si Rohee bilang paksa ng pananaliksik, pareho na silang magiging walang saysay sa paningin ng doktor. Habang nakamasid mula sa malayo, sinabihan si Dr. Yunsun ng kanyang tauhan na personal na babalik sa Korea ang direktor ng punong tanggapan. Sinabi nito na dapat maresolba ang lahat bago pa siya makabalik. Agad na iniutos ni Dr. Yunsun na dalhin si Myungjun sa bangka ngayong gabi upang maihiwalay na sila kaagad. Kinagabihan, muling sinuri ni Rohee ang balita tungkol sa pagpatay sa kanyang mga magulang at natuklasan na inalis ng kumpanyang nagkabit ng mga security camera ang lahat ng iyon isang araw bago ang insidente. Habang ipinikit niya ang mga mata, pumasok si Myungjun upang magpaalam, ngunit tila nagsimulang bumalik ang isang alaala sa isipan ng bata. Idinilat ni Rohee ang kanyang mga mata at sinabi na ang sasakyan sa kanilang bahay noong gabing iyon ay pag-aari ng kumpanya ng seguridad, hindi ng pulis. Ang tunay na salarin ay empleyado ng kumpanya ng seguridad. Pagkarinig nito, iminungkahi ni Myungjun na tumakas na silang magkasama dahil hindi na pala pulis ang tunay na kriminal. Kailangan nilang humanap ng makakatulong upang matukoy ang salarin. Binanggit ni Rohee ang isang sirang karatula na may numerong 391 sa gilid ng daan, humigit kumulang 1.2 kilometro mula sa villa. Sinabi niyang doon siya magtatago kapag ligtas nang nakaalis ang kanyang tiyo. Hahanapin na lang siya roon ni Myungjun. Maya-maya, sinimulan na siyang isakay ng tauhan sa kotse upang ihatid sa barko palabas ng bansa. Habang nakaupo sa loob ng sasakyan, nakita ni Myungjun ang sirang karatulang 391. Dinala siya ng tauhan sa ospital upang makita ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago tuluyang lumisan. Isinaayos ng nurse ang isang lihim na pagpupulong upang makita pa ng ama ang kanyang anak sa huling pagkakataon, at pagkatapos ay dinala ng tauhan si Myungjun patungo sa daungan. Binigyan siya ng isang bag na puno ng pera upang may magamit siya sa bagong bansang pupuntahan. Ngunit iniabot ni Myungjun ang isang tumpok ng pera sa tauhan at hiniling na ibili nito ng teddy bear si Hee matapos ang operasyon. Nang makaalis na ang barko mula sa pantalan, hiniling ni Myungjun sa kapitan na ibalik ang sasakyan sa Korea na nangangakong ibabayad ang buong bag ng pera. Subalit bigla siyang tinamaan ng malakas sa ulo at nawalan ng malay. Sa punong tanggapan, nadiskubre ni Dr. Yunsun na tumakas si Rohee, kaya't nagmamadali siyang nagmaneho upang habulin ito. Habang tumatakbo sa daan, hinarang si Rohee ng isang kotse kung saan bumaba ang isang binatang naka-Amerikana. Siya si Jaden, direktor ng Capital Investment Fund. Noong nakaraan, lumapit si Jaden kay Director Choi upang maghanap ng puhunan para sa proyektong tungkol sa isang batang henyo, at noon pa lang ay nakilala na niya si Rohee. Inanyayahan niya ang bata na sumakay sa kotse upang umuwi, ngunit tumakbo si Rohee patungo sa damuhan upang makatakas bago siya nahabol at naaresto ng mga tauhan. Sa sandaling yon, dumating din si Dr. Yunsun sakay ng kanyang kotse. Yumakap siya ng mahigpit kay Rohee at pinilit itong sumakay, hindi pinapansin ang mga sinasabi ni Jaden. Pagbalik sa punong tanggapan, pinakiusapan ni Dr. Yunsun si Rohee na huwag nang muling tumakas sapagkat siya raw ang pag-asa ng sangkatauhan. Agad na sumagot ang bata, tinatanong kung para ba talaga sa kanya ang malasakit o para sa sariling anak ng doktor. Binalaan din niya ito na kapag may nangyaring masama kay Myungjun, hindi siya tatahimik. Pumasok si Jaden upang makipagpulong kay Dr. Yunsun at iminungkahi niyang siya na ang magdala kay Rohee dahil hawak ng kumpanyang kapital ang pinakamalaking bahagi ng proyekto. Pinayuhan niyang umatras na lamang ang doktor at nangako na hindi siya sasaktan kung susunod. Lubos itong ikinagalit ni Dr. Yunsun. Samantala, sa barko, nakasakay si Myungjun na nakatali at nakasuksok sa sako habang pinag-uusapan ng mga mandaragat ang pagnanakaw sa dalang pera. Sinabi ng kapitan na ibibigay lamang nila ang 3 tumpok ng pera sa mga insik kapalit ng kanilang serbisyo. Ngunit nang lumapit ang bangkang insik, hiniling ng mga ito ang buong bag ng pera bilang kapalit ng pagtatapon sa isang bangkay na nasa kanilang sasakyan. Nagdulot ito ng kaguluhan at suntukan sa pagitan ng dalawang panig. Biglang nagkamalay si Myungjun at nagsimulang umatake ang mga insik sa mga marinong Koreano. Kinuha ng kapitan ang bag ng pera at tumakbo pababa sa loob ng barko. Pinilit ni Myungjun na makaalis sa pagkakatali gamit ang isang kahoy na pamalo at nakipaglaban sa mga insik. Habang nagtatago ang kapitan sa silid ng piloto, nagulat siya nang lumitaw si Myungjun at pilit na pinapabalik ang barko pabalik sa Korea.
Kinabukasan, nakipag-usap si Rohee kay Jaden at iginiit na ibalik agad si Myeongjun dahil hindi siya pupunta saan man nang wala ito. Sinabi rin niya na kahit dalhin siya sa Singapore, walang makakapagpatunay na isa siyang henyo kung hindi siya makikipagtulungan. Tinakot siya ni Jaden na tatapusin ang kanyang buhay kung hindi siya susunod, ngunit kalmadong sinagot ni Rohee na maaari niya siyang patayin dahil sawa na siya sa araw-araw na pagturok ng mga gamot upang pabilisin ang pag-unlad ng kanyang utak. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang tauhan at nagulat na nakaligtas at nakabalik si Myeongjun. Agad na iniutos ni Jaden na dalhin siya sa kanila. Samantala, dumating sina Officer Sang-yeon at ang kanyang kasama sa pantalan upang magsiyasat matapos makita sa CCTV na naroon si Myeongjun kagabi. Habang pasakay na ng taxi si Myeongjun, hinabol siya ng mga pulis, nabitawan ang bag ng pera at napalibutan siya ng mga baril. Ipinosas siya ni Sang-yeon at isinakay sa kanilang sasakyan, habang palihim na minamanmanan sila ng isang tauhan mula sa malayo. Sa loob ng sasakyan, nakiusap si Myeongjun sa mga pulis na tulungan siya at isiniwalat na naroon din si Rohee noong gabing pinaslang ang mga magulang nito. Naalala niyang may nakaparadang kotse sa harap ng bahay. Unay inakala niyang pulis, ngunit kalaunan ay natukoy niyang pag-aari pala iyon ng security company. Tumakbo siya sa isang eskinita, nawala ng malay at nawala ang kanyang alaala. Pagkatapos, dinala silang dalawa sa isang villa na pagmamay-ari ng ama ni Rohee bago sila ipinasakay sa isang bangka papuntang China. Tinanong siya ni Officer Sang-yeon kung saan matatagpuan ang villa at sagot ni Myeongjun ay malapit ito sa karatulang may numerong 391 sa daan. Biglang bumangga ang isang truck sa sasakyan ng mga pulis na nagdadala kay Myeongjun. Bumaba mula sa truck ang isang tauhan, kinuha ang susi kay Sang-yeon, binuksan ang posas, at inilabas si Myeongjun. Nagkamalay si Sang-yeon at tinutukan ng baril ang tauhan, ngunit sumugod ito at inatake siya hanggang mapasailalim sa isang chokehold. Dinampot ni Myeongjun ang baril at tinutok sa ulo ng tauhan, mariing ipinagbawal na ituloy ang pag-atake. Pagbalik sa istasyon, iniulat ni Sang-yeon sa kanyang hepe na nakita ni Rohee si Engineer Park sa kanilang bahay noong gabing iyon. Nagduda ang hepe, sinabing hindi dapat pagkatiwalaan ang salaysay ng isang dumukot, ngunit iginiit ni Sang-yeon na tapat at seryoso si Myeongjun. Samantala, sinusuri ni Engineer Park ang CCTV ng ospital nang lapitan siya ni Dr. Jong-do at tanungin kung hawak pa niya ang mga video footage. Iminungkahi nitong ipakita sa pulisya ang video ng isang babaeng bumisita kay Director Choi sa ospital dahil may relasyon umano sila. Ngunit biglang binago ni Park ang usapan at niyaya na lamang itong kumain sa gabing iyon. Pagkaraan, nagsumite ng kanyang pagbibitiw si Engineer Park sa kumpanya ng seguridad na kanyang pinapasukan sa kabila ng pagtutol ng kanyang boss. Giit niya, nais niyang mag-resign upang makakuha ng benepisyo. Pagkatapos, nagbihis siya ng simpleng damit at pumunta sa isang Japanese restaurant upang makipagkita kay Dr. Jong-do. Habang nagmamaneho si Sang-yeon at ang kanyang koponan upang hanapin si Rohee, nakatanggap sila ng balita na si Engineer Park ay sangkot sa isang malalang insidente. Pagdating ng mga pulis sa restaurant, nakita nilang sinaksak ni Park si Dr. Jong-do na sugatan. Nang tangkain pa nitong ulitin ang pag-atake, binunot ng mga pulis ang kanilang baril at si Sang-yeon ay nagpaputok upang mapatigil siya. Nang tumigil sa paghina si Dr. Jong-do, tuluyang sumuko si Engineer Park at inaresto ng mga pulis. Pumunta si Officer Sang-yeon sa bahay ni Inhinyero Park upang magsagawa ng pagsisiyasat at nakakita ng litrato niya kasama ang isang batang babae at ang kanyang buntis na asawa. Nang magkamalay si Myeongjun, nakita niya si Rohee na nakaupo sa tabi niya. Tinanong siya nito kung nakaengkwentro ba siya ng pulisya at kung nahuli na ang salarin. Habang bumababa sila ng hagdan, ipinakilala ni Jaden ang kanyang sarili bilang isang mayamang mamumuhunan na nag-invest ng malaking halaga para kay Rohee. Mariing sinabi ni Rohee na hindi na kailangang magpanggap pa dahil si Jaden ang siyang nagtangkang pumatay sa kanya ng 2 beses. Agad namang sinunggaban ni Myeongjun si Jaden at pinabagsak ito. Pagkatapos, sinabi ni Jaden na pumasok silang lahat upang pag-usapan ang negosyo. Ipinaliwanag ni Dr. Yunson na iniwan lamang ni Director Choi ang isang bote ng virus, at kahit anong pagsisikap nilang pag-aralan ang mga bahagi nito, napakakomplikado ng genetic map upang maunawaan para muling likhain. Tinanong ni Jaden si Rohee kung alam niya kung saan naroon ang mga dokumentong naglalaman ng komposisyon ng gamot. Sumagot si Rohee na lahat ay nakasulat ng kamay pa noong panahon ng kanyang lolo at malamang nasa bahay pa, kaya iginiit ni Jaden na kailangan nilang halughugin ang bahay. Ang bote ng gamot na ito ang ginagamit na ni Rohee mula pagkabata, at ang genetic map na nasa loob nito ay parang manual para sa paglikha ng isang batang henyo. Bumalik si Rohee sa kanyang silid upang maghanap ng impormasyon tungkol sa kaso ng kanyang mga magulang, ngunit natuklasan niyang iniutos ni Jaden na putulin ang network. Pinaghihinalaan niyang hindi si Inhinyero Park ang pumatay sa kanyang ama at iniisip na maaaring may kinalaman dito ang kanyang tiyahin na si Hayon, kaya't isinugo niya si Myeongjun upang dukutin ito sa araw ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Sinimulan ni Officer Sang-yeon ang pag-imbestiga kay Inhinyero Park, tinanong kung siya ba ang pumatay kay Director Choi. Umamin si Park na inatake niya si Director Choi. Noong araw na pumunta siya upang patayin ang mga security camera, nakita niya si Director Choi na naglalagay ng ginto sa isang safe, bagay na nag-udyok ng kanyang kasakiman. Kinabukasan, palihim siyang pumasok sa bahay, ngunit mga kakaibang dokumento lamang ang nakita niya sa loob ng safe. Plano niyang umalis ngunit nahuli siya ni Director Choi. Inatake siya ng direktor kaya napilitan siyang ipagtanggol ang sarili. Iginiit ni Park na hindi siya ang pumatay sa asawa ni Choi, at nakita niyang napatay na ito ng iba bago pa siya makakilos.
Nagkaroon ng komprontasyon at kinuha niya ang isang Japanese weapon mula sa sala matapos tuloy-tuloy siyang tuksuhin at atakehin ni Director Choi na nagresulta sa trahedya. Nagduda si Officer Sang Yun na pera lamang ang motibo ni Park at tinanong ang kanyang tunay na dahilan. Ipinaliwanag ni Park na kung paghihiganti para sa kanyang asawa at anak, sana ay pinatay niya si Chairman Choi, ang ama ni Director Choi 30 taon na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit inatake niya si Dr. Jong Do ay dahil nadiskubre niyang si Jong Do, na walang tamang lisensya sa medisina, ang siyang nag-opera sa kanyang asawa at anak 30 taon na ang nakalipas. Ipinakita ni Officer Sang Yun ang isang litrato at tinanong kung kilala niya ang batang babae na ang asawa ay dumukot kay Director Choi noong araw na pinatay ito. Itinanggi ni Park ang kaalaman dito at sinabing dahil mayaman si Director Choi, hindi na bago kung may nagtangkang dukutin ang kanyang anak. Samantala, bumisita si Jaden sa isang kumpanya ng konstruksyon upang makipagkita sa tiyuhin ni Director Choi matapos ipaalam ng isang tauhan na ang tiyuhin ang susunod na tagapagmana ng mga ari-arian ni Choi pagkatapos ni Rohi. Kasalukuyan itong kumukuha ng serbisyo ng isang law firm upang ipaglaban ang mana. Pumasok si Jaden sa kumpanya at tinanong ang tiyuhin tungkol sa kanyang layunin na angkinin ang 120 bilyong ari-arian ni Director Choi. Agad sumagot ang tiyuhin na kay Chairman Choi yon, at dahil ampon lamang si Rohi, ang mga ari-arian ay ililipat sa isa pang 11 taong gulang na bata, kaya't hindi siya maaaring manahimik lamang. Tinanong din ni Jaden kung magiging legal lamang ang pagmana niya kung maideklarang patay si Rohi. Samantala, bumisita ang isang tauhan sa isang kasino upang hanapin ang may-ari ng barkong nagdala kay Ma'am Jun palabas ng bansa. Inutusan ng abogado ang marinero na sabihin sa pulisya na may isang lalaking nagtapon sa katawan ni Rohi sa dagat at nangakong ang legal team ng kumpanya ang bahala sa kanyang paglaya. Inaresto ang marinero at iniulat ng media na itinapon ni Myung Jun sa dagat si Rohi, bagay na ikinagulat ni Myung Jun nang siya ay maakusahan ng krimen. Kalma namang tinanong ni Rohi si Myung Jun kung sino ang pinakamasasaya kung siya ay mamatay. Pabirong sumagot si Myung Jun, ang punerarya, kaya tinanong ni Rohi kung kailan ba na-develop ang talino nito. Pagkatapos ay bumulong siya kay Myung Jun na pakiusapan si Dr. Yun Sun na bumili ng gamot. Nang humiling si Myung Jun ng disinfectant para sa sugat, lumabas si Dr. Yun Sun upang kunin ito at sinamantala ni Rohi ang pagkakataon upang gamitin ang telepono ng doktor. Naalala niya ang pattern na dati niyang nakita kaya na-unlock ang telepono at nabasa niya ang balita. Natuklasan niyang nakipagsabuatan si Jaden at ang kanyang tiyuhin upang ideklara siyang patay at angkinin ang buong ari-arian ng pamilya. Pagbalik ni Dr. Yun Sun, wala na roon si Rohi. Dinala ni Rohi si Myung Jun sa basement upang hanapin ang lihim na teleponong ginamit ng kanyang ama noon. Gumamit ng tawag si Myung Jun at tinawagan si Attorney Choi na dati ring naging guro ni Rohi at sinabi niyang hawak niya si Rohi at hinihingi ang buong ari-arian ng pamilya Choi pati ang paghahanda ng 30 bilyong won kapalit ng kaligtasan nito. Naunawaan ni Attorney Choi na si Rohi ang nagplano nito kaya hiningi niyang makausap mismo ang bata. Nakausap ni Rohi ang kanyang dating guro at nahikayat itong tulungan siya. Samantala, ipinaalam ng hepe kay Officer Sang Yun na ililipat sa Seoul Police ang kasong ito, ngunit determinado si Sang Yun na imbestigahan pa ng mas malalim dahil marami pang hindi malinaw. Inihayag ng hepe na natagpuan na ang mamamatay at itinapon ng kidnapper si Rohi sa dagat, kaya't iminungkahing isara na ang kaso at ituon ang pansin sa kanyang promosyon. Kalaunan, ipinaalam ng isang kasamahan na dumating si Hayun sa istasyon ng pulisya, kaya't nakipagkita si Officer Sang Yun dito. Ipinaliwanag ni Hayun na abala siya, kaya't hindi nakasagot sa mga tawag ng pulisya kamakailan at ipinakita ang peklat sa kanyang leg. Inamin ni Hayun na siya ang batang nasugatan ng kutsilyo ni Inhinyero Park noong nakaraan at sinubukan siyang gamutin noon ni Chairman Choi. Isang taon siyang nanatili sa ospital at kalaunan ay natuklasan niyang ang kutsilyong ginamit ni Park ay kontaminado ng dugo na may AIDS/HIV. Si Chairman Choi, na nang panahong iyon ay nangungunang eksperto sa gene therapy, ay ginawa ang lahat upang gamutin siya. Matapos ang gamutan, pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya ang isang kakaibang batang lalaki sa kanyang silid na siya palang si Choi Jin-tae. Kalaunan, kinansela rin ni Chairman Choi ang kanyang pag-aampon sa kanya upang ampunin si Director Choi sa halip dahil hindi siya pumasa sa pamantayan para sa eksperimento sa utak. Sa katunayan, marami ng batang inampon si Chairman Choi at pagkatapos ay itinapon lamang. Kagaya niya, ang mga hindi nagpakita ng resulta sa proseso ng eksperimento ay agad na inaalis. Tinanong siya ni Officer Sang Yun kung kailan sila muling nagkita ni Inhinyero Park. Sumagot si Hayun na palaging may pagkakasala si Park sa kanya, iniisip na siya ang dahilan kung bakit siya itinakwil ni Chairman Choi. Patuloy itong nagpapadala ng pera sa kanya hanggang sa siya ay makatapos ng high school at pagkatapos ay nawala ang kanilang komunikasyon. 3 taon na ang nakalipas nang bumalik ang bangungot nang matuklasan niyang muling naging aktibo ang virus sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang matinding galit sa lahat ng bagay, maging sa kanyang anak. At nang akala niya ay mawawala na ang lahat, napanood niya ang isang ulat sa balita tungkol kay Chairman Choi, ang dati niyang adoptive father na pumanaw sa edad na 83 at pinuri ng media bilang isang bayani sa larangan ng medisina. Tumalo siya sa libing nito dahil, sa kabila ng lahat, siya ang unang taong tinawag niyang ama. Doon niya muling nakita si Inhinyero Park. Nang malaman ni Park na bumalik ang virus sa katawan ni Hayun, lalo itong nakaramdam ng pagkakasala. Ngunit matagal na rin mula nang huli silang nag-usap. Tinanong siya ni Officer Sang Yun kung alam ba niya na itinapon ni Myung Jun si Rohi sa dagat.
Pagkarinig nito, nabahala si Hayon at hindi makapaniwala na magagawa iyon ng kanyang dating asawa. Tinanong siya ni Sang-yun kung nasaan siya noong araw na pinatay ang mag-asawang Choi. Sagot niya, dinala siya sa ospital noong araw na yon upang subukan ang isang bagong gamot laban sa AIDS. Matapos kunin ang kanyang pahayag, inihatid ni Officer Sang-yun si Hayon palabas. Samantala, pinapasok ng tiyuhin ni Choi si Jaden sa bahay kung saan naganap ang pagpatay sa kahilingan nito. Hinalughog ni Jaden ang bahay umaasang mahahanap ang mga dokumentong naglalaman ng genetic map ni Choi. Dati nang nangako si Jaden na tutulungan silang ideklarang patay si Rohi kapalit ng lahat ng research documents sa bahay. Kalaunan, nakatanggap ng tawag ang tiyuhin ni Choi mula kay Attorney Choi, dahilan upang hilingin niya kay Jaden na umalis agad. Ipinahayag ni Attorney Choi na humihingi ng 30 bilyong won ang kidnapper. Kung hindi, i-anunsyo raw sa social media na buhay pa si Rohi. Dahil siya ang naging guro ni Rohi, siya ang tinawagan. Tinanong ni Jaden kung anong klase ang boses ng tumawag, at sagot ng abogado ay boses ng isang babae. Noong una pa lamang, iniutos na ni Rohi sa abogadong ito na iparating kay Jaden na ang tumatawag upang humingi ng ransom ay isang babae. Lumabas si Myungjun at nadatnan si Rohi na nag-i-internet, kaya tinanong niya kung may access ito. Sagot ni Rohi, palihim niyang kinuha ang telepono ng doktor upang gamitin ang wifi. Kung hindi pa tapos ang babae sa paggamit, ibig sabihin ay pinayagan niya itong makapag-online. Pagkatapos, pumasok si Rohi sa silid ng doktor upang hikayatin itong makipagtulungan. Binalaan niya na kapag dinala siya ni Jaden sa Singapore, agad na alisin ang doktor sa proyekto. Sagot ng doktor, wala siyang magagawa dahil mula nang mamatay ang kanyang ama, si Jaden na ang may hawak ng pinakamaraming shares sa proyekto. Agad namang sinabi ni Rohi na mayroon siyang plano upang hadlangan si Jaden. Sa sandaling iyon, biglang sinaktan ni Jaden, kasama ang tauhan niya, si Myungjun sa ulo gamit ang isang banga, dahilan upang tumakbo sina Rohi at ang doktor. Pagkatapos, tinutukan ni Jaden ng baril sa ulo si Myungjun at tinanong kung mayroon pa itong kasabwat sa pagdukot, dahil pumunta raw sa istasyon ng pulisya ang asawa nito upang makipagtulungan sa investigasyon. Noong una, may babaeng tumawag upang humingi ng ransom kay Rohi. Sumagot si Myungjun na buong araw siyang nakakulong doon nang walang teleponong magagamit. Biglang inilabas ng tauhan ang isang telepono na natagpuan sa basement. Binugbog ni Jaden si Myungjun at tinanong kung ang asawa ba nito ang utak ng pangyayaring ito. Mariing itinanggi ni Myungjun na sangkot si Hayon. Sa galit, kinalabit ni Jaden ang baril na tila tatapusin na siya. Bago yon, sinabi ni Rohi na umalis na noon si Hayon at biglang bumalik, saka pinakiusapan si Myungjun na dukutin siya upang makalikom ng pera para sa operasyon ng kanilang anak na si Hye, kaya nakisama si Myungjun sa kahibangang iyon. Hiniling ni Myungjun kay Rohi na tumigil na sa pagsasalita dahil kailangan pang mabuhay si Hayon upang maalagaan si Hye. Patuloy na tinanong ni Jaden kung si Hayon ba ang tumawag para humingi ng ransom. Binalaan siya ni Myungjun na huwag gagalawin si Hayon, kung hindi ay hindi niya ito palalagpasin. Lumayo si Jaden, ngunit bumaling muli at sinabing hindi niya patatawarin ang sinumang hahadlang sa kanyang negosyo. Pumasok si Rohi sa silid at tinanong si Myungjun kung kilala ba talaga ni Hayon ang empleyado ng seguridad na pumatay sa ama ng bata at kung nagkaroon ba ng relasyon ang dalawa. Sagot ni Myungjun, hindi niya alam ang tungkol doon, ngunit nagtataka siya kung paano nalaman ni Jaden na pumunta si Hayon sa pulisya at pati ang buong nilalaman ng investigasyon. Ipinahiwatig ni Rohi na marahil may espiya, ngunit kung minamanmanan ng pulisya si Hayon, hindi sila basta gagalaw laban dito. Lumabas si Dr. Yonson patungo sa kanyang sasakyan nang biglang lumitaw si Jaden at tinanong kung Byun ba ang pangalan ng anak nito. Binalaan niya ang doktor na kung hindi siya makikipagtulungan upang magtagumpay ang kanyang proyekto, hindi gagaling ang anak nito at maaari pa siyang mawalan ng ina. Kinabukasan, minamanmanan ni Jaden at ng kanyang tauhan si Hayon sa sasakyan, ngunit napansin nilang palihim din itong sinusubaybayan ng pulisya sa bawat kilos niya. Samantala, pumunta si Officer Sang-yun sa ospital upang siyasatin kung bakit pinatay ni Inhinyero Park si Director Choi. Dalawang nurse ang nagsabing si Dr. Jong-do ay tsismoso at mahilig magsalita tungkol sa iba kaya ilan lamang ang nakikipag-usap sa kanya. Tuwing pumupunta si Inhinyero Park upang ayusin ang mga kamera, palaging nakikipag-usap sa kanya si Dr. Jong-do at madalas siraan si Director Choi. Minsan pa nga'y sinabi nitong may karelasyon si Director Choi na ibang babae. Samantala, palihim na bumisita si Attorney Choi sa bahay at kumuha ng video ng pananatili ni Myungjun at Rohi sa villa. Pagkatapos ay iniulat niya sa tiyo ng chairman na nagpadala ng video ang kidnapper. Dinala ni Attorney Choi ang video na ito kay tiyo ng chairman at kay Jaden. Nagalit ang tiyo matapos mapanood ang video at binanggit ng abogado na gumamit sila ng banyagang email service upang maipadala ang video. Noong panahong iyon, nakita ng tauhan ni Jaden na nagbabantay na sinusuri ang asawa ng chairman sa kanyang ospital at si Hayon ay papunta sa banyo. Pagkatapos, nakatanggap ang abogado ng tawag mula sa nang-bablackmail at totoo ngang boses ng isang babae. Gumamit ng tracker ang tauhan at natuklasang mula sa Russia ginawa ang tawag. Hiniling ng babaeng nang-bablackmail na ilagay ang 30 bilyong won sa mga supot ng basura at iwan sa 5 magkaibang tambakan na may palugit hanggang kinabukasan ng gabi. Dahil kakalabas lang ni Hayon mula sa banyo, imposibleng siya ang gumawa ng tawag. Nagpatuloy ang babaeng nang-bablackmail, sinasabing pagkatapos matanggap ang kabuang halaga, palalayain niya si Rohi. Tumawa ng malakas si Jaden at tinanggihan ang kahilingang iyon, kaya nagpadala ang nang-bablackmail ng link sa email ng abogado. Patunay na na-upload niya ang video na nagpapakitang buhay pa si Rohi sa isang online video sharing site.
Inakusahan ng nambablackmail na pineke ng tiyo ng direktor ang pagkamatay ni Rohi at nanais ng kapital na pondo ng pamumuhunan na itago siya ng palihim. Ang paggastos ng 30 bilyong won upang manatiling sikreto ito ay napakamurang halaga at binalaan niya na biglang tataas ang views kung hindi sila agad magdedesisyon. Nang sabihing okay ni Jayden, agad na binura ang video. Ang taong gumawa ng tawag ng blackmail ay ang asawa ng chairman dahil pinapapakinggan niya ng musika ang kanyang mga pasyente. Labis na nagalit ang tiyo ng chairman dahil siya mismo ang nag-impluwensya sa matataas na opisyal ng pulisya para pigilan ang investigasyon ukol sa pagkamatay ni Rohi. Naianunsyo na rin ito sa media at kung mabunyag ito, tuluyan siyang mapapahiya. Pagkatapos ng insidente, sinaktan ng tiyo ng chairman si Jayden at iniutos kay Attorney Choi na itama ang impormasyon sa media. Hinablot naman ni Jayden ang buhok ng tiyo at ilang beses itong ibinangga sa mesa. Maya-maya, inihayag ni Jayden na nanghiram na siya ng kinakailangang 30 bilyong won upang ibayad sa nambablackmail. Nang tanungin siya ng tiyo ng chairman kung ano ang mangyayari kung pumalpak ang plano, sagot ni Jayden, kung pumalpak man, ibabalik niya ang bangkay ni Rohi sa kanya. Kinagabihan, binigyan ni Rohi ng baon ang gwardyang nagbabantay sa kanya at hiniling na ibigay ito kay Myeongjun dahil kailangan nitong dalawa para mabusog. Dinala ng gwardya ang baon kay Myeongjun at natagpuan niya ang isang telepono at business card ni Officer Sang-yeon na nakatago sa ilalim ng pagkain. Lumalabas na ang asawa ng chairman ang nagbigay ng mga ito kay Rohi. Pagkatapos, iniutos ni Jayden sa kanyang tauhan na tipunin ang lahat ng gwardya upang hulihin ang nangbablackmail sa drop-off ng pera, anuman ang mangyari. Dahil dito, maraming gwardya ang umalis mula sa villa kung saan nananatili si Rohi, at dinala naman nina Jayden at ng kanyang mga tao ang mga bag na puno ng pera upang iwan sa 5 itinakdang tambakan ayon sa hinihingi ng nangbablackmail. Samantala, nasa basement parking ng ospital si Dr. Yunson nang lumitaw si Attorney Choi at tinawag ang kanyang pangalan. May truck na nagsimulang magsalansan ng mga bag ng pera mula sa iba't ibang punto, isa-isa itong ikinakarga. Pagkatapos makolekta ang pera mula sa ikalimang tambakan, iniutos ng tauhan ni Jayden na harangin ang truck. Sa villa naman, nakatanggap si Myeongjun ng tawag mula kay Dr. Yunson na hinihimok siyang kumilos agad. Sinadya niyang gambalain ang silid upang makapasok ang security team. Nang pumasok ang mga bantay na may baril, nadatnan nilang handa ng lumaban si Myeongjun. Pinutol naman ni Rohi ang supply ng kuryente ng bahay. Sinamantala ni Myeongjun ang pagkakataon at nakipaglaban sa mga armadong gwardiya gamit lamang ang kanyang mga kamao hanggang sa magtagumpay siya at nagdiwang silang dalawa ni Rohi. Samantala, natapos na ng trooper ng truck ng basura ang pagkolekta ng lahat ng supot ng pera at hinarang siya ng mga tauhan ni Jayden. Inatake nila ang truck gamit ang mga batuta at nang buksan ng isa ang pinto, bumaba ang trooper na may hawak na baril. Lumabas na ang trooper ay si Officer Sang-yeon. Nang sasaktan na siya ng isang tauhan mula sa likod gamit ang batuta, biglang nagsilabasan ang maraming pulis mula sa truck ng basura, nakatutok ang kanilang baril sa mga bodyguard ni Jayden. Pumutok si Officer Sang-yeon ng warning shot sa air at inutos sa lahat na ibaba ang kanilang mga armas. Nahuli rin ang isang malapit na kasama ni Jayden dahil wala na itong matakbuhan. Samantala, sa daan, nagmamaneho si Dr. Yunson nang biglang may sasakyang overtake at humarang sa kanya. Lumabas si Jayden mula sa kotse at idineklara na natuklasan na niya kung sino ang espiya, sabay tutok ng baril kay Attorney Choi at Dr. Yunson. Sinabi ni Jayden kay Dr. Yunson na kahit pinagtaksilan siya nito, kailangan pa rin itong tukuyin ang mga sangkap ng gamot na itinurok kay Rohi, kaya't buhay pa rin siya pansamantala. Ngunit, ipinaabot niya na si Attorney Choi, ang trainee, ay hindi niya palalampasin. Bigla namang nagpaputok si Myeongjun at muntik ng tamaan si Jayden, na agad namang nagtutok ng baril kay Myeongjun. Inabot ni Rohi ang baril kay Attorney Choi upang kontrolin si Jayden, na napilitang magtaas ng kamay bilang pagsuko. Kinuha ni Dr. Yunson ang baril nito, at sinabi ni Myeongjun na dapat silang magtungo sa presinto kinabukasan upang sumuko. Hindi alam ni Myeongjun ang buong lawak ng mga intensyon ni Jayden, ngunit git niya na mula ngayon, hindi na magiging eksperimento si Rohi. Tinanong ni Jayden kung alam ba ni Myeongjun kung magkano ang nakuha ni Director Choi mula sa pondo ng pamumuhunan para sa eksperimento. Pinagtibay ni Myeongjun na mula ngayon, mamumuhay si Rohi bilang isang normal na 11 taong gulang na bata, at iyon lamang ang kayang ipangako ng kanyang tiyo na kidnapper. Pagkatapos, hinuli ni Myeongjun si Jayden, ipinasok siya sa trunk ng kotse at piniringan ng bibig. Habang iniutos ni Attorney Choi na magtuloy sila sa isang pamilyar na guest house, nag-aalala naman si Dr. Yunson na baka kapag nalaman ng mundo na si Rohi ay isang child prodigy mula sa eksperimento, hindi siya patatahimikin ng mga mamumuhunan. Ngunit iginiit ni Myeongjun na hindi na nila pwedeng ipagpatuloy ang paggamit sa bata bilang eksperimental na paksa. Ininteroga ni Officer Sang-yeon ang kasamahan ni Jayden, ngunit tumanggi itong magsalita. Dumating ang isang kasamahan ng pulis at iniulat na ang mga bag ng pera na nakuha sa mga tambakan ay naglalaman lamang ng ilang tumpok ng totoong pera at ang natitira ay mga walang laman na papel. Dahil nanatiling tahimik ang kasamahan, nagpasya si Officer Sang-yeon na huwag na siyang tanungin pa. Mas maaga, tumawag si Myeongjun kay Officer Sang-yeon upang humingi ng tulong sa paghuli sa mga kasamahan ni Jayden upang sila ni Rohi ay makatakas. Nagbabala rin si Myeongjun na tila may espiya sa loob mismo ng hanay ng pulisya. Sinabi niyang susuko siya sa presinto matapos ang operasyon ng kanyang anak kinabukasan. Kinabukasan, pumunta si Dr. Yunson sa kanyang kotse at binalak palayain si Jayden dahil ayaw niyang mabunyag sa buong mundo ang mga resulta ng eksperimento ni Director Choi.
Bigla namang lumitaw si Myungjun at pinigilan si Dr. Yunson, ipinaliwanag na mahalaga na huwag lumabas ang pananaliksik sapagkat ayaw din niyang habang buhay masuri si Rohee. Sinabi niyang dapat dalhin si Jaden sa pulisya at hiniling kay Dr. Yunson na umalis na sa lugar. Habang nagmamaneho si Dr. Yunson palayo, naalala niya ang sariling anak na inirekomenda ng guro na lumipat ng paaralan dahil nahuhuli sa pag-unlad kumpara sa mga kaklase. Ito rin ang dahilan kung bakit siya unang nag-invest sa eksperimento ni Director Choi, umaasang magiging normal ang talino ng kanyang anak tulad ng ibang bata. Sa presinto naman, sinalakay ng pangkat ng mga pulis mula sa Seoul ang investigasyon ni Officer Sang-yeon at kinumpiska lahat ng dokumento at tala. Lumapit ang isang dating kasamahan kay Officer Sang-yeon upang akuin ang kaso ng kidnapping, na sinabing iniutos ng mas nakakataas na itigil na ang investigasyon. Ayon sa direktiba ng direktor, iniulat ni Officer Sang-yeon sa hepe na nahuli nila ang mga salarin na may dalang malaking halaga ng pera na layong itago na buhay pa si Rohee. Iniulat ito ni Myungjun at nangako itong isusuko si Rohee matapos ang operasyon ng kanyang anak. Ngayon, dadalhin na sila ni Sang-yeon, umaasang magtitiwala na sa kanya ang hepe. Binalaan siya ng hepe na kung hindi niya madala sina Myungjun at Rohee, dapat na siyang magbitiw sa tungkulin. Pagkatapos, buong tapang na lumabas ang kasamahan ni Jaden kasama ang kanyang grupo mula sa gusali. Humiram si Myungjun ng telepono kay Attorney Choi upang tawagan ang kanyang dating asawang si Hayon, hinihiling na pumunta ito sa ospital upang makita ang kalalabasan ng operasyon ni Hee. Sinabi rin niyang naroon siya at tatapusin na ang lahat ngayong araw. Kung hindi siya pupunta, hindi siya mapapanatag. Dinala si Jaden sa kotse kasama ni Myungjun papunta sa ospital. Hiniling ni Rohee kay Attorney Choi na bilhan si Myungjun ng desenteng Amerikana para makaharap ang anak. Habang sinusukat ang Amerikana, nakilala sila ng tindera at binanggit na kamukha talaga niya ang kidnapper. Agad namang ipinaliwanag ni Myungjun na papunta na siyang sumuko, dahilan upang manginig ang tindera at halos hindi makatayo. Samantala, nagtungo si Dr. Yunson sa ospital upang magtrabaho at pagkapasok niya sa silid, nadatnan niyang dinala roon ng kasamahan ni Jaden ang kanyang anak. Hiningi ng kasamahang ito kay Dr. Yunson na tawagan agad ang kanilang grupo. Samantala, nakatanggap ng tawag si Attorney Choi mula kay Dr. Yunson habang sila'y kumakain sa isang restaurant, nagtatanong tungkol sa kanilang kinaroroonan at ni Jaden. Isinulat ni Dr. Yunson ang address sa isang papel at iniabot sa kasamahan, na pagkatapos ay iniwan sa kanya ang anak at umalis. Kinuwenta ni Attorney Choi ang halagang maaaring mamanahin ni Rohee, 120 billion won. Pagkarinig nito, biglang tumayo si Myungjun. Tinanong ni Rohee kung magkano ang gusto niya para sa kanyang ransom, at sagot ni Myungjun ay 50 milyong won lamang, sapat para matiyak na maisasagawa ang operasyon. Ipinakita ni Attorney Choi kay Rohee ang nilalaman ng isang email mula kay Director Choi, na nagbubunyag na nagtayo ng cryptocurrency wallet sa Singapore ang kanyang ama. Lumabas na sa isang pagpupulong ni Director Choi at Jaden, maaaring nakatanggap ng malaking halaga si Director Choi mula sa pondo ng kapital ni Jaden. Samantala, naghahanda sina Officer Sang-yeon at ang kanyang team na pumunta sa ospital upang maghintay sa pagtatapos ng operasyon ni Hee para madala si Myungjun sa presinto. Tiniyak ni Sang-yeon sa kanyang hepe na tahimik na makikipagtulungan si Myungjun. Samantala, nagmaneho ang isa sa mga kasamahan patungong basement ng isang shopping center at nadatnan si Jaden na nakahiga sa isang kotse. Binabasag nito ang bintana upang mabuksan ang trunk, tinutukan ng baril si Jaden at pinutok, ngunit walang bala ang baril. Ikinonekta niya si Jaden sa isang tawag mula sa isang misteryosong boss na nag-utos na kunin ang ulat ng eksperimento ni Director Choi at ibalik ang kanyang anak bago dumating ang barkong Ruso. Iginiit ni Jaden na kung makuha niya ang resulta ng pananaliksik, hindi na kakailanganin si Rohee, ngunit iginigiit ng boss na ang unang bata ang gagawa ng kasaysayan. Sa ospital, dinala si Munting Hee sa operating room sa ilalim ng pagbabantay ng mga pulis. Habang naghahanda si Myungjun na bumaba sa basement gamit ang elevator, nakakita siya ng teddy bear na ibinebenta sa labas at binili ito para kay Hee, sabay sabing hihintayin niya sa labas. Sa elevator, sinabi ni Rohee kay Attorney Choi na wala siyang maalalang alaala bago ang araw ng pagpatay sa kanyang mga magulang, ika-20. Bagamat malinaw niyang naalala ang lahat mula sa gabi ng ika-21, ang gabi ng kanyang pagkidnap, bigla siyang nakaranas ng matinding sakit ng ulo. Sa oras na yon, dumating ang isa sa mga kasamahan ni Jaden at sinaksak si Attorney Choi. Habang naghihintay sa labas na may dalawang teddy bear, nabahala si Myungjun dahil sa tagal at bumaba sa basement. Doon, nadatnan niyang nadroga si Rohee at binubuhat ng kasamahan. Pagdating sa basement, nadatnan niya si Attorney Choi na sugatan sa sahig at ginamit ang telepono nito upang tumawag ng tulong medikal. Habang hinahanap si Rohee, nabangga si Myungjun ng kotse na minamaneho ng kasamahan. Tinangkang patayin ni Jaden si Myungjun gamit ang baril ngunit pumalya, kaya bumaba ito upang personal na tapusin siya. Ngunit sinalakay siya ni Myungjun, inagaw ang baril at binali ang isa niyang braso. Tinangka ng kasamahan na may hawak na kutsilyo na saksakin si Myungjun ngunit naitulak siya nito sa lupa. Dinaganan niya ang binti ni Myungjun ngunit nang marinig ang paparating na ambulansya, tinulungan niyang sumakay si Jaden sa kotse at tumakas silang dala si Rohee. Sa labas ng operating room, naghihintay sina Officer Sang-yeon at Hayon para sa balita. Lumabas ang doktor at iniulat na maayos ang naging operasyon. Tinanong ni Officer Sang-yeon si Hayon kung tumawag ba si Myungjun sa kanya. Kinumpirma niya na tumawag ito, hiniling na pumunta siya sa ospital upang makita ang kalalabasan ng operasyon ni Hee.
Tumawag si Officer Sang-yun sa numerong ginamit ni Myung-jun upang makontak ang kanyang asawa at nalaman niyang ginagamot si Attorney Choi sa ospital. Dinala ni Jaden at ng kanyang kasamahan si Rohee pabalik sa kanilang kuta, balak na ipasa siya sa mga Ruso. Bumalik sa opisina sina Officer Sang-yun at ang kanyang kupunan na labis na nabigo dahil hindi nila naihatid si Myung-jun at ipinaalam sa kanila na magkakaroon ng pagpupulong para sa disiplina kinabukasan. Sa bahay naman, nadatnan ni Hyun si Myung-jun na nakaupo sa loob. Binalutan niya ang mga sugat nito at ibinalita na matagumpay ang operasyon ni Hye. Ipinahayag ni Myung-jun ang kanyang kalungkutan dahil nakidnap si Rohee. Umaasa siyang masaksihan ang pagpasok ni Hye sa operasyon bago siya makipagkita sa pulisya upang sumuko at tapusin ang lahat. Sinabi ng kanyang dating asawa na sasamahan niya itong bumisita kay Hye kinabukasan kaya dapat na itong sumuko. Tinanong ni Myung-jun kung ano ang relasyon niya sa lalaking pumatay sa ama ni Rohee at ipinaliwanag ni Hyun na siya ang sanhi ng peklat sa kanyang leg. Tiniyak ni Hyun na hindi niya itinulak ang pagpatay at hinimok si Myung-jun na dalawin si Hye kinabukasan at pagkatapos ay sumuko sa pulisya. Ngunit iginiit ni Myung-jun na kailangan niya munang hanapin si Rohee. Samantala, nagpa siyang huwag magpahinga si Officer Sang-yun at ipinagpatuloy ang pagsisiyasat sa pinangyarihan ng krimen kung saan pinaslang sina Director Choi at ang kanyang asawa. Doon, may natuklasan siya sa likod ng isang kabinet, binutas niya ang kahoy na panel. Natagpuan niya itong puno ng mga dokumento. Kinuha ni Sang-yun ang isang kahon ng mga dokumentong may kinalaman kay Rohee at dinala ito sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nagtungo sa National Forensic Service upang ipaanalisa sa kakilalang kasamahan kung ano ang ibig sabihin ng mga dokumento. Kinaumagahan, nagising si Myung-jun at nakakita ng isang tala mula kay Hyun na nagsasabing pumunta siya sa ospital. Habang nagpapalit siya ng benda, aksidenteng nabitawan niya ang medical kit at sa ilalim ng kabinet ay natagpuan niya ang isang hard drive. Nang siya sa atin ito, napagtanto ni Myung-jun na naglalaman ito ng mga footage mula sa security camera ng bahay ni Director Choi bago ang pagpatay. Ginising naman ng forensic scientist si Detective Sang-yun at sinabi sa kanya na ito ay isang dokumentong pananaliksik mula pa sa panahon ni Chairman Choi, ama ni Director Choi. Lumilitaw na nagsasaliksik si Chairman Choi ng mga paraan upang mapahusay ang mga kakayahan ng utak at nag-inject siya ng genetically modified virus sa mga utak ng mga test subject. Nagpanggap siyang inampon si Hyun upang gawing eksperimento ito. Si Director Choi, na likas na matalino na may IQ na 152, ay nagpa siya ring mag-ampon ng batang matalino na upang matiyak ang magiging kahalili niya, lalo na't maraming mananaliksik ang pumipigil kay Chairman Choi na ipagpatuloy ang mga eksperimento. Ngunit natigil ang pananaliksik ni Director Choi nang mag-2 taong gulang si Rohee. Posibleng itinago niya ang mga dokumento sa ibang lugar na maaaring naging dahilan ng pagpatay at pagkidnap upang maagaw ang mga yon. Bago si Hyun, mayroon pang isang batang inampon si Chairman Choi, si Myung-jun, gaya ng ipinakita sa mga dokumentong sinuri ng detective. Si Myung-jun ang unang batang inampon ni Chairman Choi mula sa ampunan. Ngunit habang dinadala siya ng trooper papunta sa bahay ni Chairman Choi, nadiskubre ng trooper ang isang batang babae, si Hyun, na nagtago sa likod ng sasakyan mula rin sa ampunan. Naisa nang ipabalik ni Chairman Choi si Hyun sa ampunan, ngunit lumuhod ito, umiiyak at nagmamakaawa, kaya pinatuloy na rin niya ang 2 bata sa kanyang tahanan. Si Hyun, na tuso at matalino, ay sinubukang kumbinsihin si Myung-jun na siya ang dapat ampunin. Gayunman, inihayag ni Chairman Choi na isa lang ang ampunin niya at binigyan sila ng pagsusulit sa katalinuhan upang alamin kung sino ang mananatili batay sa pinakamataas na marka. Inumpisahan ni Chairman Choi ang timer at pansamantalang lumabas. Pagkatapos tumunog ang timer, mabilis na pinalitan ni Hyun ang kanyang sagot ng kay Myung-jun at sabay nilang isinumite ang kanilang papel kay Chairman Choi. Pagkaraan, ibinalik ng trooper si Myung-jun sa ampunan. Sa puntong ito, tinawagan ni Hyun si Myung-jun sa video call, ipinakita sa kanya na hindi pa nagigising si Hye mula sa operasyon at hinimok siyang pumunta upang makita ang kanyang anak at sumuko na upang tapusin ang lahat at ipasa na lamang sa pulisya ang paghahanap kay Rohee. Tinitigan ni Myung-jun ang hard drive, lumuluha at humiling na makita ang mukha ni Hye. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niya munang suriin ang isang bagay. Samantala, si Jaden, na nakabalot ang isang kamay, ay nakipagkita sa babaeng doktor. Inabot niya rito ang isang USB na naglalaman ng virtual currency na nagkakahalaga ng 10 bilyong won upang mahikayat itong huwag nang magpatuloy sa proyekto. Ibinalik ng doktor ang USB at iginiit na huwag alisin ang kanyang anak mula sa proyekto, na binalaan siyang kung gagawin yon ay babagsak siya at ang pondo ng kapital. Ipinahayag ni Jaden na hindi na mananatili si Rohee sa South Korea at paglabas niya ay nasalubong niya si Detective Sang-yun na papunta upang magsiyasat. Tinawagan ni Jaden ang kanyang kasamahan, sinabing tumanggi ang doktor na umatras sa pamumuhunan kaya dapat na itong ayusin kaagad. Pumasok si Detective Sang-yun sa silid at tinanong ang doktor kung may kinalaman sa Genius Child Project ang pagkidnap. Tumanggi ang doktor na maglabas ng impormasyon at pinayuhang kausapin na lamang ang kanyang abogado, sabay paalis sa detective. Humarap si Sang-yun sa disciplinary panel na inakusahan siyang nakasagabal sa proseso ng investigasyon na nagresulta sa 1 buwang suspensyon at 3 buwang bawas sa sahod. Paglabas niya, binigyan siya ng isang bag na naglalaman ng device ng isang batang opisyal. Pag-uwi ni Hyun, natuklasan niyang nawawala ang hard drive na nakatago sa ilalim ng kanyang aparador at agad lumabas upang tawagan si Myung-jun, ngunit nasalubong niya si Detective Sang-yun. Hiniling ng detective kay Hyun na makipagkita kay Engineer Park.
Dinala niya ito sa kulungan upang makausap si Engineer Park at pagkatapos ay lumabas upang hayaan silang makapag-usap ng malaya. Samantala, habang kumakain ng tanghalian kasama ang isang batang opisyal, tinanong ng hepe kung siya ba ang nagbigay ng listening device kay Sang-yon at kung nasaan na ito ngayon. Sa labas, nagsuot ng headphones si Detective Sang-yon upang pakinggan ang usapan nina Ha-yeon at Engineer Park. Napaluha si Ha-yeon, tinanong si Engineer Park tungkol sa kanyang kalagayan. Pagkalipas ng ilang sandali, nang mapansin ni Engineer Park na sila lang dalawa, hinikayat niyang magsabi ito ng totoo. Binanggit na sinabi ng pulisya na walang laman ang vault ni Director Choi. Habang nakayuko si Ha-yeon, napansin niya ang kumikislap na pulang ilaw ng listening device na nakarepлекta sa sahig at napagtanto niyang may nakikinig sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang gwardiya ng bilangguan at hiniling na tapusin na ang pagpupulong, kasunod ng pagdating ng kasamahan ni Detective Sang-yon. Pumunta si Myung-jun sa isang internet cafe upang panoorin ang datos mula sa kamera sa bahay ni Director Choi na nakasave sa hard drive. Doon, isang grupo ng mga kabataang nanonood ng malaswang video ang pinagalitan ng staff ng cafe. Maya-maya, napansin ng staff na sinira ng mga kabataang iyon ang isang keyboard kaya tinawagan niya ang pulisya. Habang pinapanood ni Myung-jun ang footage, nakita niyang pumasok si Ha-yeon sa bahay ni Director Choi ilang buwan na ang nakalipas. Pagpasok ng mga pulis sa cafe, mabilis na kinuha ni Myung-jun ang hard drive at nagmamadaling lumabas. Sa pagdating niya sa gate, nasalubong niya ang isang pulis na nakilala siya at hinabol siya, ngunit nakataka si Myung-jun at ligtas na nakaalis. Samantala, dinala ng kasamahan ni Detective Sang-yon si Sang-yon sa ospital upang bisitahin si Attorney Choi na kakagising pa lamang. Nais ni Sang-yon na siya lang ang pumasok upang makausap ito. Tinanong niya ang abogado tungkol sa mga eksperimento ni Director Choi kay Rohee, ngunit itinanggi ng abogado na may kaalaman siya tungkol dito. Dahil hindi siya makakuha ng dagdag na impormasyon, umalis si Detective Sang-yon sa ospital at pinakiusapan siya ng abogado na hanapin si Rohee anuman ang mangyari. Nang papalapit na si Myung-jun sa bahay ni Ha-yeon, napansin niyang may mga pulis na nag-aabang sa ibaba, kaya nagpasya siyang pumunta sa ibang lugar. Sinabi ng TIO chairman kay Jaden na malapit ng isara ng pulisya ang kaso at tinanong kung nahanap na ba si Rohee. Sagot ni Jaden, ituring na lamang na wala na ang bata. Ibinigay ng TIO chairman kay Jaden ang susi ng bahay ni Director Choi upang malayang makapaghanap ng mga dokumento ng pananaliksik. Samantala, palabas na ng ospital ang asawa ng chairman at papasok na sa kanyang kotse nang biglang lasunin siya ng isang tauhan. Inilagay ng lalaki ang nahilot na lasing na doktor sa loob ng kotse at nagbalak magsindi ng uling, ngunit dumating si Myung-jun sa tamang oras. Habang naghahalungkat si Jaden sa bahay ni Director Choi, napansin niya ang isang family photo kung saan suot ni Rohee ang isang misteryosong kwintas. Biglang dumating si Detective Sang-yon. Ipinakita ni Jaden ang susi at sinabi niyang isa siyang business partner ni Director Choi at ibinigay raw sa kanya ng pamilya ang susi. Ipinahayag ni Jaden na malaking halaga ang na-invest ng kanilang grupo kay Director Choi, ngunit ngayong patay na ito, dumalaw lamang siya para tumingin bago umalis. Tumanggap si Detective Sang-yon ng tawag mula sa kasamahan niya na nagsasabing nakita si Myung-jun sa isang internet cafe at tiningnan lamang ang data sa hard drive bago umalis. Nagising si Dr. Yun-sun sa loob ng kotse at napagtanto niyang iniligtas siya ni Myung-jun. Tinahi niya ang sugat sa kamay nito. Ikinuwento niya na bumisita sa kanya si Jaden kaninang umaga at hiniling na bawiin niya ang kanyang investment, ngunit tumanggi siya kaya ipinag-utos ni Jaden na siya ay ipapatay. Sinabi ni Dr. Yun-sun na maaari na niyang itigil ang kanyang misyon ngayon na tapos na ang operasyon ng kanyang anak, ngunit iginiit ni Myung-jun na kailangan pa rin niyang ipagtanggol at hanapin si Rohee. Bumalik si Jaden sa bahay, pumasok sa silid kung saan nakakulong si Rohee, hinangaan ang misteryosong kwintas na suot nito at pagkatapos ay kinuha iyon. Paglabas, iniutos niya sa tauhan niya na dalhin si Rohee kinabukasan sa pantalan, kung saan darating ang mga tauhan mula Russia upang sunduin siya. Samantala, nakuha ng asawa ng chairman ang cellphone ng tauhang nagtangkang pumatay sa kanya at gamit ang fingerprint nito ay na-unlock ang telepono. Nabasa niya ang mga mensaheng nagsasaad na plano nilang dalhin si Rohee sa pantalan at ipadala siya sa ibang bansa kinabukasan. Dumating si Detective Sang-yon sa ospital upang hanapin ang asawa ng chairman at sinabi ng isang staff na nasa opisina siya. Sa parehong oras, naghahanda rin sina Dr. Yun-sun at Myung-jun na pumunta sa pantalan nang may kumatok sa kanilang pintuan. Binuksan ni Dr. Yun-sun ang pinto at tinangkang paalisin si Detective Sang-yon, ngunit nais nitong malaman kung bakit investor din si Jaden sa mga eksperimento ni Director Choi. Habang papasok si Detective Sang-yon at tumalikod, nakita niyang may kinakausap si Myung-jun para humingi ng susi ng kotse kaya agad niya itong hinabol. Tumakbo si Myung-jun papunta sa basement, sumakay sa kotse ng asawa ng chairman, at mabilis na umalis habang hinahabol siya ni Detective Sang-yon. Sinabi ng tauhan ni Jaden kay Rohee na oras na upang umalis, ngunit nagreklamo siya na nagugutom at humiling ng hipon na fried rice. Habang naghahanda si Jaden na pumunta sa pantalan, hinarang siya ng isang puting kotse. Bumaba si Ha-yeon at nilapitan siya. Habang nag-uusap, ibinunyag ni Ha-yeon kay Jaden na siya ay isang ulila na tinanggihan ng ama ni Director Choi para ampunin. Ipinakita niya ang isang video mula sa nakatagong kamera ni Director Choi na nagpapakita ng mga eksperimento niya kay Rohee. Mayroon ding footage mula sa security camera na nakaimbak sa safe ni Director Choi na nagpapakita ng pagbisita ni Jaden sa kanyang bahay upang hilingin na makapag-invest ang capital company sa eksperimento. Ipinaliwanag ni Ha-yeon na bago maaresto si Engineer Park, ipinadala nito sa kanya ang huling hard drive.
Ang data sa drive ay nagpapakita ng asawa ni Director Choi na humahawak sa kwintas ni Rohee. Binubuksan iyon gamit ang maliit na susi at isinasaksak sa computer ang USB na nakatago sa loob. Nang matuklasan ito, pinagbuhatan ni Director Choi ng kamay ang kanyang asawa. Pagkarinig nito, napagtanto ni Jayden na ang mga dokumento ng pananaliksik ni Director Choi ay nakatago sa loob ng kwintas. Hiningi ni Hayon kay Jayden ang 10 bilyong won at kapalit nito ay ibibigay niya ang susi na makakapagbukas ng kwintas ni Rohee. Dinala ni Jayden ang kwintas sa isang electronics repair shop upang makasiguro, at totoo nga, may maliit na USB sa loob. Ngunit binalaan siya ng may-ari ng shop na kailangang gamitin ang susi upang buksan ito dahil kapag pinilit, mabubura ang lahat ng data. Samantala, dinalhan ng tauhan ng fried rice na may hipon si Rohee at pinili niyang kainin lamang ang mga hipon. Sa sandaling iyon, dumaong ang yate ng isang Ruso sa pantalan ng South Korea. Tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang tauhan na plano nilang dalhin si Rohee sa pantalan pagkatapos niyang kumain. Ngunit bigla siyang nakarinig ng ingay sa silid at nadiskubreng nangingisay si Rohee at nagkaroon ng mga pulang pantal sa leeg dahil sa allergic reaction. Agad niya itong binuhat at isinakay sa kanyang kotse at nagpasya na dalhin siya sa ospital para sa agarang gamutan. Dumating si Myungjun sa pantalan at hinanap sa lahat ng sulok si Rohee. Dumating din si Police Officer Sang-yeon at malapit na sinundan si Myungjun. Inabot niya ang kanyang posas ngunit biglang naalala niyang siya ay suspendido. Ipinaliwanag ni Myungjun na handa na sana siyang sumuko ngunit dinukot si Rohee ng mga salarin. Plano rin nilang patayin si Dr. Yunson at ipuslit palabas ng bansa si Rohee mula sa pantalan. Pagkarinig nito, hinimok siya ni Sang-yeon na magmadaling hanapin si Rohee. Tumawag si Sang-yeon sa kanyang kasamahan upang humingi ng tulong at inutusan ang kaibigang pulis na alamin sa customs office kung may mga pribadong yate na dumaong sa pantalan ngayong araw. Nang marinig ng kanilang hepe ang pagmamakaawa ni Sang-yeon, inagaw nito ang telepono at pinayuhan siyang huwag nang kumilos ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Sang-yeon na may isa pang investor si Director Choi at sinusubukan nilang ipuslit si Rohee palabas ng bansa, kaya pakiusap niya sa kanyang hepe na tulungan siya. Napaisip ang hepe sa sitwasyon. Samantala, pumunta si Hayon sa bangko upang i-withdraw ang lahat ng benepisyo ng kawalan ng trabaho na nakalaan kay Engineer Park dahil dati ay binigyan siya nito ng card na makaka-access sa pondo. Pagkatapos, dinala ni Hayon ang pera sa isang pribadong detective office upang umupa ng 2 tao para sa isang gawain. Sa ospital, sinagot ng isang tauhan ang tawag at ipinaalam sa kliyenteng Ruso na dinala si Rohee sa emergency care at dadalhin siya sa pantalan kapag siya ay naging matatag na muli. Si Myungjun at ang pulis ay naghanap sa buong pantalan ngunit hindi nila nakita si Rohee. Di nagtagal, nakatanggap si Sang-yeon ng tawag mula sa kanyang hepe na may yate mula Russia na kasalukuyang nasa marina. Pareho silang nagtungo sa marina at nakita ang isang lalaking Ruso na nakatayo sa yate. Nilapitan siya ni Sang-yeon at tinanong kung hinihintay niya si Jayden. Naglabas ng baril ang Ruso, ngunit mabilis siyang nadisarmahan ni Sang-yeon na agad ding nagtanong kung saan naroroon si Rohee. Galit na galit si Jayden nang tawagan niya ang kanyang tauhan dahil dinala si Rohee sa ospital, ngunit tiniyak ng tauhan na walang makakapansin sa kanya roon at ibinaba ang tawag. Lumapit ang isang nurse at hiniling sa tauhan na irehistro si Rohee. Pagkaalis ng tauhan, nagising si Rohee, kinuha ang isang hiringgilya at 2 bote ng gamot at lumabas ng ospital. Nakita ni Rohee ang isang truck ng kargamento na nakaparada sa labas at nagtago siya roon. Nang ipinaalam ng Ruso kay Sang-yeon na nasa ospital si Rohee, agad siyang nagtungo roon kasama si Myungjun. Pagbalik ng tauhan sa higaan ni Rohee at makitang wala siya roon, nagmamadali itong lumabas upang hanapin siya. Sa sandaling iyon, dumaan ang truck na kinaroroonan ni Rohee sa tabi ng tauhan. Nagpunta ang tauhan sa security room at inutusan ang mga staff na agad ipakita ang mga CCTV sa parking lot. Samantala, inilagay ni Jayden ang isang maleta na puno ng pera sa trunk ng itim na kotse para ibigay kay Hayon bilang kapalit ng kanyang hiningi. Dumating si Hayon, sinuri ang maleta upang matiyak na kumpleto ang 10 bilyong won, at ibinigay kay Jayden ang memory card na naglalaman ng footage mula sa laboratorio sa bahay ni Director Choi at ang susi para mabuksan ang kwintas ni Rohee. Iginiit ni Jayden na suriin muna ang laman ng kapalit na item bago payagan si Hayon na umalis. Ginamit niya ang susi at matagumpay na nabuksan ang kwintas ni Rohee. Habang tinatangkang umalis ni Hayon, hinila siya pabalik ni Jayden, nais tiyakin kung tunay na nasa loob ng kwintas ang mga dokumento ni Director Choi. Biglang tumunog ang fire alarm na sadyang pinalabas ng isang lalaki sa shopping center. Kinagat ni Hayon ang kamay ni Jayden at tumakas, habang ang kotse na may dalang maleta ng pera ay pinaandar din ng ibang tao. Sa itaas, pinahinto ng isang bodyguard ang kotse, ngunit nakatakas na si Hayon gamit ang isa pang sasakyan na inihanda na ng isang pribadong detective na pinalitan ng plaka. Umakyat si Jayden, tinutukan ng baril ang driver, at sinilip ang trunk, ngunit wala na ang maleta ng pera. Ininterogan niya ang driver kung sino ang nag-utos sa kanya. Samantala, nakatanggap ng tawag si Sang-yeon mula sa kasamahan niya, nagsasabing pumasok ang isang tauhan sa security room ng ospital, nanakit ng tao, at hiniling na makita ang surveillance footage habang si Rohee naman ay nakalusot sa isang truck ng medical waste disposal. Patungo ang truck sa isang landfill kaya nagmaneho si Sang-yeon papunta roon. Bumaba si Rohee mula sa truck pagdating nito, ngunit dumating din ang tauhan kaya mabilis siyang tumakbo papasok. Dumating din si Myungjun at tinawag siya. Habang hawak ang hiringgilya at naghahanda na ipagtanggol ang sarili, narinig ni Rohee ang tinig ni Myungjun. Hinugot ng tauhan ng isang kutsilyo, ngunit bigla siyang sinuntok ni Sang-yeon.
Natagpuan ni Myungjun si Rohee at sinabihang tumakas dahil naroon na ang pulisya, ngunit iginiit ni Rohee na manatili siya. Matapos ang sagupaan, natalo si Sang-yeon at muntik ng saksakin ng tauhan, ngunit nang marinig nito ang sirena ng pulisya ay agad siyang tumakas. Umiikot si Sang-yeon sakay ng kotse at nakipagkita kina Myungjun at Rohee, pinakiusapan silang sumama sa himpilan ng pulisya. Mahigpit namang niyakap ni Myungjun si Sang-yeon. Biglang tinurukan ni Rohee ng gamot si Sang-yeon dahilan upang bumagsak ito sa mga bisig ni Myungjun na lumuhod at humingi ng tawad. Nakiusap si Rohee sa pulis na huwag munang hulihin si Myungjun hanggang makahanap siya ng abogado para rito at kusa na itong sumuko. Pumayag si Sang-yeon na nagsabing hindi na rin naman siya opisyal na pulis dahil suspendido siya. Humiling si Ha-yeon sa pribadong detective na gumawa ng peking pasaporte para sa kanya, ngunit sinabi nitong aabutin iyon ng 7 araw. Nag-abot siya ng makapal na salapi at iginiit na matapos ito sa loob ng 6 na araw. Pagkatapos nito, sinalakay ni Jaden kasama ang kanyang mga tauhan ang opisina ng detective at tinutukan ng baril ang may-ari. Nang tumanggi ang detective na isiwalat ang impormasyon ng kliyente, pinatay siya ni Jaden at saka hinarap ang isang empleyado na gumagawa ng peking pasaporte para kay Ha-yeon. Pumunta naman si Ha-yeon sa isang hotel upang hintayin ang pasaporte at makalabas ng bansa. Nakareceive siya ng tawag mula sa isang nurse na nagsabing nagising na si Hye. Pagkarinig ng tinig ng kanyang anak, ibinaba niya ang telepono. Dinala ni Jaden ang USB mula sa kwintas sa isang electronic store. Ngunit sinabi ng may-ari ng tindahan na kailangan nito ng password at dapat lamang itong buksan gamit ang partikular na computer na una itong ginamit. Naalala ni Jaden na ginamit ng asawa ni Director Choi ang USB gamit ang computer ni Choi. Dinala ni Sang-yeon sina Rohee at Myungjun upang kumain, at doon nabanggit ni Rohee na napatay ang kanyang ama noong ika-20, ngunit tumakas lamang siya mula sa bahay noong gabi ng ika-21. Gayunpaman, ayon kay Myungjun, ang alaala ni Rohee ay huminto noong hapon ika-20 ng Mayo nang turukan siya ng kanyang ama ng gamot. Dapat ay nagising na siya noong gabing iyon na nagpapahiwatig na may ibang nagturok sa kanya muli kalaunan. Hiningi ni Myungjun kay Sang-yeon na hayaan siyang makipagkita kay Ha-yeon upang ipaalala rito na manatili sa ospital para alagaan si Hye. Pumayag si Sang-yeon ngunit tinanong kung kasangkot ba si Ha-yeon sa kaso ng pagpatay at nanahimik lamang si Myungjun. Hindi natuwa si Rohee na iniwan siya ni Myungjun kasama ni Sang-yeon kaya't hiniling niya sa kanyang tiyo na bilhan siya ng hamburger na may baka bago siya sumakay sa kotse ni Sang-yeon. Samantala, nakipagkita ang isang tauhan kay Jaden at humingi ng tawad dahil nawala si Rohee. Inalok siya ni Jaden ng inumin at di nagtagal ay nahilo ang tauhan at nabitawan ang kanyang baso. Binaril siya ni Jaden sa balikat, sabay sabing ito ay utos mula sa kanyang minamahal na boss, saka muling binaril sa binti, at nagkomento kung paano niya tinutukan ng baril si Jaden noon dahil sa utos ng kanyang boss. Tinapos siya ni Jaden sa pamamagitan ng pagbabaril at pagtapon sa swimming pool. Dumating naman ang isang empleyado ng bangko sa hotel kung saan nakatira si Ha-yeon at ipinaalam na nailipat na niya ang lahat ng pera sa isang cryptocurrency account sa Amerika para sa kanya. Makalipas ang kaunti, nakatanggap si Ha-yeon ng tawag mula sa kanyang dating asawa na si Myungjun at nagkasundo silang magkita sa isang lumang simbahan na minsang naging ampunan nila noong bata pa sila. Sa kanilang pagkikita, tinanong ni Myungjun si Ha-yeon kung bakit niya pinuntahan ang bahay kung saan naroroon ang ama ni Rohee. Sumagot si Ha-yeon na dati ay kanya ang bahay. Matapos siyang tanggihan para sa adopsyon, ang ama ni Rohee ang dinala at kung hindi, lahat sana yon ay kanya. Binanggit niya na ang hard drive ay naglalaman lamang ng pagkikita nila ni Director Choi at wala ng iba dahil iniutos ni Director Choi kay Engineer Park na alisin lahat ng kamera pagkatapos. Inamin ni Ha-yeon na pumasok siya sa bahay upang suriin ito para mas madali ni Myungjun na dukutin si Rohee. Nabanggit naman ni Myungjun na umaasa siyang hindi si Ha-yeon ang pumatay. Sarkastikong tinanong ni Ha-yeon kung dinala ba siya ni Myungjun sa simbahan upang ipagtapat ang katotohanan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ibinalik ni Myungjun si Ha-yeon sa ospital at hiniling na manatili siya kay Hye, sabay pangakong ibibigay niya ang hard drive bago siya sumuko sa pulisya. Nang tanungin siya ni Ha-yeon kung ano ang ipinagdasal niya sa simbahan, sagot niya ay ang paggaling ni Hye na ikinasama ng loob ni Ha-yeon. Kaya pumasok siya sa ospital at ipinakilala ang sarili bilang ina ni Hye. Pagpasok sa silid ni Hye, ipinakilala pa rin niya ang sarili bilang ina, at nang makaalis ang nurse, nag-iba ang kanyang ekspresyon at sinabi kay Hye na hindi na darating ang kanyang ama. Naalala ni Hye ang sinabi ng kanyang ama na ang kanyang ina ay nagtatrabaho para kumita ng pera kaya hindi makasama at ngayong ang ama naman ang kumikita, mananatili na ang ina sa kanyang tabi. Sagot ni Ha-yeon sa ngayon. Samantala, dinala naman ni Sang-yeon si Rohee sa pansamantalang shelter. Pagpasok sa bahay, nanghiram si Rohee ng laptop at nag-online upang tingnan ang mga larawan mula sa kaso ng pagpatay sa kanyang ama, umaasang maibabalik ang mga alaala noong hapon ika-20 ng Mayo. Pagdating ni Myungjun sa bahay, pinagalitan siya ni Rohee dahil hindi siya binilhan ng hamburger. Tumawag si Sang-yeon sa isang kasamahan at ipinabili ng 3 hamburger na may baka. Nang dumating ang kasamahan dala ang mga hamburger at makita si Myungjun, agad niyang binunot ang baril. Sumuko si Myungjun, tinaas ang mga kamay, at sinabihan si Rohee na gawin din yon, ngunit tumutol siya at idineklara ang sarili bilang biktima. Pagkatapos, nagsalo silang 4 sa pagkain, ngunit nanatiling nagugulat ang pulis. Inutusan ni Sang-yeon ang kanyang kasamahan na kunin ang data mula sa black box sa labas ng bahay ni Director Choi noong ika-20 ng Mayo.
Posible kasing iyon talaga ang araw ng krimen at hindi ang ika-21 gaya ng una nilang akala. Binanggit ng kasamang pulis na tumawag ang chairman sa himpilan upang magtanong tungkol sa laptop ni Director Choi na hawak nila. Sabi ni Rohi, iyon ay dahil hinahanap iyon ng isang lalaking nagngangalang Jaden na napakadelikado, kaya't kailangan nila itong arestuhin agad. Kinuha na niya ang kwintas mula sa dalaga, kaya't sapat na ang kasong pagnanakaw upang hulihin siya. Kinakailangan din makabalik ang dalaga sa kanilang bahay upang maalala niya ang mga nangyari noong ika-20 dahil maaaring matukoy niya kung si Engineer Park na ang pumatay sa kanyang ama. Kinabukasan, sinamahan ni Sang-yun sina Rohi at Myung-jun papunta sa bahay ni Director Choi at dinala rin ng kasamang pulis ang laptop ni Director Choi. Isang tauhan ang kumuha ng litrato ng pagtitipon at ipinadala iyon kay Jaden nang pumasok sila sa bahay kung saan dati nakatira si Rohi. Inilabas ni Myung-jun si Sang-yun upang makapag-usap sila ng pribado. Nais ni Myung-jun na burahin ang mga bakas ng kaso ng pagpatay dahil ayaw niyang magdusa si Rohi. Pagkatapos, hiniling niya kay Rohi na maghintay sa hardin habang nililinis niya ang mga bakas ng pagpatay sa kanyang mga magulang. Pagkatapos, tinawag niya si Rohi upang makapasok ito at maalala ang mga alaala noong ika-20 na kanyang nakalimutan. Samantala, nakaupo si Hyun sa ospital nang dumating si Jaden matapos ipaalam ng pulis na naroon siya. Hiningi ni Jaden kay Hyun na kunin para sa kanya ang laptop ni Director Choi dahil tanging sa laptop na yon maaaring buksan ang datos mula sa kwintas. Kung gagawin niya yon, palalampasin niya ang panlilinlang nito sa kanya tungkol sa 10 bilyong won. Tiningnan ni Rohi ang datos sa laptop at naalala niyang narinig niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang tungkol sa kwintas, kaya sinabi niya sa pulis na ang kwintas na kinuha ni Jaden sa kanya ay isang USB. At kailangan niya ang laptop upang mabuksan yon. Kaya't dapat nilang kasuhan si Jaden ng matinding pagnanakaw upang maaresto siya. Kinaumagahan, ipinaalam ng pulis kay Myung-jun na nagising na ang kanyang anak na si Hye at kung nais niya itong makita, maaari itong ayusin. Inimbitahan ni Myung-jun si Rohi na bumisita kay Hye sa ospital, ngunit tumanggi si Rohi dahil hindi raw niya ito lubos na kilala. Pagkatapos, inilabas ni Rohi ang isang plush rabbit na galing Germany at hiniling kay Myung-jun na ibigay iyon kay Hye para sa kanya, ngunit iginiit ni Myung-jun na siya mismo ang magbigay nito kay Hye. Samantala, palihim na sumakay sa kotse ang isang kasamahan ni Sang-yun at ipinakita sa kanya ang data mula sa black box sa harap ng bahay ni Director Choi. Madaling araw ng ika-21, pumasok si Engineer Park sa bahay ni Director Choi at lumabas makalipas ang 1.5 oras. Makaraan ng 3 araw, nag-withdraw siya ng 50 milyong won mula sa isang savings account at ang araw ding iyon ang araw na nabayaran ang operasyon ni Hye. Dinala ng pulis si Myung-jun sa ospital upang dalawin ang kanyang anak. Mahigpit na niyakap ng ama ang kanyang anak at humingi ng tawad dahil wala siya roon noong sumailalim ito sa operasyon. Ibinigay din ni Rohi kay Hye ang designer plush rabbit na kanyang dinala at sinabi ni Hye na muling mabubuo ang kanilang pamilya at ngayon ay nagkaroon siya ng nakatatandang ate. Naluha ang ama nang marinig ito at matapos ang pagbisita sa ospital, sinamahan silang lumabas ng pulis at doon nakita ni Myung-jun si Hyun. Dinalaw naman ni Sang-yun si Engineer Park sa kulungan at sinabi rito na pumunta siya sa bahay ni Director Choi ng madaling araw ng ika-21 at hindi sa gabi ng ika-21 at tinanong kung nagsinungaling ba siya dahil kay Hyun. Binayaran din niya ang 50 milyong won para sa ospital ni Hye at makalipas ang ilang araw matapos siyang bisitahin, nag-withdraw si Hyun ng lahat ng pera mula sa kanyang savings account. Tinanong niya kung ano ang tunay na dahilan ng pagpatay kay Dr. Jong-do, utos ba ito ni Hyun? Sinabi ni Engineer Park na ilang beses nakita ni Dr. Jong-do si Hyun sa ospital at ikinalat ang chismis na may relasyon sila. Nagbanta itong isusumbong sa pulisya matapos mapatay si Director Choi, kaya't kumilos siya laban kay Dr. Jong-do. Dahil itinuring niya si Hyun na parang sariling anak, ang tanging hangarin niya ay huwag na itong maging malungkot pa. Bumalik si Myung-jun at Rohi sa bahay at nagpa siya ang tiyon na ipakita kay Rohi ang data mula sa surveillance camera hard drive ng bahay. Nang makita agad ni Rohi si Hyun na pumapasok sa bahay upang makipagkita sa kanyang ama, bigla niyang pinatay ang computer at sinabi kay Myung-jun na huwag nang magsabi ng kahit ano pa. Sinundan siya ng tiyo at tinanong kung nakita na ba niya yon dati, at noon pa man ay nakita na ni Rohi ang hard drive sa coat ni Myung-jun kaya nang ibinigay ng pulis ang laptop ng kanyang ama, isinaksak niya ang hard drive upang makita ang lahat ng data. Nang tanungin siya ni Myung-jun kung naalala na niya ang lahat, sumagot si Rohi ng hindi at hiniling na tawagan ang pulis upang i-report na wala pa rin siyang naalala. Biglang dumating ang maraming sasakyan ng pulis sa bahay, at dumating din si Sang-yun at nadatnang inaaresto ng mga pulis ang isang taong pumasok ng walang pahintulot. Isang pulis na may atraso kay Sang-yun ang nagsabing may ulat na may pulis at kidnapper sa loob ng bahay at agad siyang pinusasan. Sa loob ng bahay, nagmamadaling nag-empake si Rohi para tumakas habang umiiyak at nagmamakaawang sumama si Myung-jun, ngunit sinabi ng lalaki na kailangan niyang akuin ang kanyang responsibilidad. Hindi sila maaaring tumakbo ng habang buhay, at ang tanging layunin niya ay mailigtas si Rohi at maiuwi ng ligtas na natupad na niya. Ngunit umiyak ang dalaga at ayaw iwanan ang kanyang tiyo dahil walang sinuman ang umalalay at nagmahal sa kanya gaya ni Myung-jun. Pumasok ang mga pulis at inaresto si Myung-jun na pinaghiwalay sa kanyang pamangkin. Iniulat ng media na naaresto na ang dumukot sa batang si Rohi, habang ang batang si Choi Rohi, na dati inakalang patay, ay nakumpirmang buhay at ligtas.
Galit na galit ang chairman nang mapanood ito at iniutos sa kanyang mga tauhan na dalhin agad si Jayden, ngunit dumating ang kanyang sekretary at sinabing may tawag para kay Rohi. Sa ospital, matapos mapanood ang balita, sinabi ni Hayon sa anak niyang si Hee na kailangan niyang kumita ng pera nang tanungin kung bakit hindi siya mananatili sa tabi nito. Naalala ni Hayon kung paano siya nakiusap kay Chairman Choi na ampunin siya at sinabi sa anak na huwag kailanman magtiwala kaninuman upang hindi masaktan, kahit sa kanya bilang ina o sa iba pa. Hindi dapat magtiwala sa kahit sino. Pagkasabi nito, malamig siyang lumakad palayo. Si Sang-yun naman, na nakaposas, ay nilapitan ng isang dating kasamahan na nagsabing, hindi ka pa rin nagbabago, lagi mong ginagawa ang gusto mo at hindi sumusunod sa utos ng nakatataas. Pero mukhang malakas din pala ang koneksyon mo. Pagkasabi nito, binuksan niya ang posas ni Sang-yun. Paglabas ni Sang-yun, nasalubong niya si Attorney Choi na nagsabing si Rohi ang nakahanap ng paraan para siya ay mapalaya. Dinala ni Attorney Choi si Sang-yun sa bahay ni Director Choi, kung saan nakita nila si Rohi na sinusuri ng mga doktor at nurse. Sinabi ng dalaga na dahil sa kapangyarihan ng taong tinatawag niyang Tio ay nakalaya si Sang-yun. Sinabi rin ni Rohi na laganap na sa media ang balita tungkol kay Mang John at gagamit sila ng malulutong na salita laban sa kanya na magiging mabigat sa korte. Ngayon, kailangan nilang ilihis ang atensyon ng publiko sa ibang kaso dahil hindi interesado ang publiko sa katotohanan kundi sa iskandalo lamang. Kailangan tuklasin ni Sang-yun kung sino ang tunay na pumatay upang maipihit ang opinyon ng publiko. Bumaba si Rohi mula sa sasakyan at hiniling sa pulis na kunin ang kanyang laptop. Ngunit nang pumasok ito sa silid, wala na ang laptop. Naalala niya bigla na may babaeng nakauniforme ng pulis na nagdala ng laptop bag kanina, kaya't nagmamadali siyang lumabas upang maghanap at ipinaalam ito kay Rohi. Sinabi ng dalaga na alam niya kung sino ang kumuha, si Hayon mismo. Ibinigay niya ang laptop kay Jayden, na ikinabit ang kwintas dito at naglagay ng password na nakita niya nang panoorin ang video kung saan binubuksan ito ng asawa ni Director Choi. Nabuksan nila ang mga dokumento ng eksperimento ni Director Choi. Hiniling ni Hayon kay Jayden na tigilan na ang pagsunod-sunod sa kanya. Dalawang pulis ang pumunta sa video analysis room upang suriin ang CCTV sa labas ng bahay ni Director Choi sa araw ng pagpatay at iniulat nila kay Sang-yun na magkaiba ang taong pumasok at ang taong lumabas. Ayon sa pagsusuri, ang lumabas ay may pilay habang ang pumasok ay wala at posible ring babae ang taong lumabas. Kaagad nag-utos ang hepe na huwag hayaang makaalis si Hayon ng bansa anuman ang mangyari, ngunit sinabi ni Rohi na wala pa ring matibay na ebidensya upang idiin siya bilang pumatay. Kailangang ipitin siya hanggang wala na siyang ibang mapagpipilian kundi ang kusang lumapit sa kanila. Pumasok ang hepe at lahat ng pulis ay tumayo upang magbigay galang maliban kay Rohi na nanatiling nakaupo. Nang tanungin kung bakit naroon pa rin si Sang-yun kahit suspendido, sinabi ni Rohi na siya ang nagdala rito dahil mayroon siyang tapang na lumaban sa mga tiwaling nakakataas. Humanga ang hepe sa matibay na katuwiran ni Rohi, ngunit nanatiling maingat at naupo upang makipag-usap sa lahat. Iniulat ni Sang-yun na bukod kay Engineer Park, may isa pang tao sa bahay ni Director Choi noong ika-21. Ayon sa forensic analysis, isa itong babae. Sinabi ni Rohi na tinurukan siya ng kanyang ama noong ika-20 at kailanman ay hindi siya nito pinatulog ng 2 araw na magkasunod. At may muling nagturok ng gamot sa dalaga matapos mamatay ang kanyang ama. Kaya nagising siya noong gabi ng ika-21 at tumakbo palabas upang salubungin ang dumukot. At nakita niyang ginagawa iyon ni Hayon. Agad na iniutos ng hepe ang kanyang pag-aresto, ngunit sinabi ni Sang-yun na noong oras na iyon ay nasa ilalim ng sedation si Rohi, kaya maaaring hindi tanggapin ang kanyang testimonya. Hiniling ni Rohi na hanapin muna ang kanyang laptop at kwintas sapagkat ito ang pinakamahalagang ebidensya. Sa mga sandaling iyon, papunta na si Jayden sa paliparan upang bumalik sa Singapore nang biglang sumulpot sina Sang-yun at ang kanyang kasamahan at inaresto siya dahil sa pagnanakaw ng kwintas ni Rohi. Samantala, nasa hotel si Hayon nang marinig sa balita ang pahayag ng hepe na may isa pang babae sa pagpatay kay Director Choi. Hinahanap ng mga pulis ang suspect batay sa alaala ni Rohi. Tumawag si Hayon sa serbisyong gumagawa ng peking pasaporte, ngunit hindi siya makakonekta. Pumunta siya sa opisina ng isang pribadong investigador, ngunit wala itong tao, puro bakas ng dugo sa dingding at mga litrato niya sa mesa. Dinalaw ni Sang-yun si Myung-jun sa kulungan at ipinakita ang 2 larawan na nagpapatunay na ang pumasok sa bahay ni Director Choi ay si Engineer Park, ngunit ang lumabas ay maaaring si Hayon. Arestuhin ng pulis si Hayon sa kahilingan ni Rohi, ngunit sinabi ng dalaga na gusto niya itong kasama para magkaroon ng lakas ng loob. Dumating din ang isang abogado upang makipagkita kay Jayden at pinatay ng bantay sa labas ang mga screen ng CCTV bago umalis. Inalok ng abogado si Jayden ng kape at ipinakita ang isang pahayagan na nagsasabing siya ang bumaril sa isang pribadong investigador. Bigla niyang naramdaman na kumikirot at naninikip ang kanyang lalamunan dahil sa lason sa kape. Lumalabas na ang abogadong ito ay kapatid ng isang matalik na tauhan na binaril ni Jayden at nahulog sa swimming pool at siya rin ay inutusan ng boss sa Singapore na tuluyang alisin si Jayden. Sa bahay ni Rohi, naglagay ng surveillance devices ang mga pulis sa ilalim ng mesa at dinala ni Sang-yun ang tambak ng mga dokumento kasama ang laptop at kwintas at iniabot ito kay Attorney Choi. Samantala, si Hayon na wala nang mapagpipilian ay pumunta sa daungan upang humanap ng paraan upang makatakas palabas ng bansa, ngunit sinabi ng may-ari ng barko na hinalughog na lahat ng barko at imposibleng makalampas siya sa hangganan. Doon siya nakatanggap ng tawag mula kay Rohi.
Sinimulan namang pag-aralan ni Rohi ang lahat ng dokumento at data sa laptop na iniwan ng kanyang ama at natuklasan din niya kung bakit nais siyang dalhin ito sa Singapore. Dinala si Myungjun ng isang pulis upang makaharap ang investigasyon na pinamumunuan ni Sang-yeon para makatulong siyang mahuli ang kanyang asawa na si Hayon. Pagkaraan, sumakay ng taxi si Hayon papunta sa villa ng lolo ni Rohi at binantayan siya ng mga pulis sa bawat galaw. Pumasok siya sa villa kung saan siya minsang tumira at nakipagkita kay Rohi sa hardin. Alam niyang pinapanood siya ng pulis kaya buong tapang niya itong binati. Inamin ni Hayon na siya ang utak ng pagdukot, ngunit mariing itinanggi na siya ang pumatay. Ipinakita ni Rohi ang hard drive mula sa surveillance camera na ibinigay sa kanya ni Myungjun, ngunit iginigiit ni Hayon na hindi malinaw na siya ang nakitang pumasok sa bahay kaya't hindi yon sapat na ebidensya laban sa kanya. Nagsimula si Rohi na isalaysay ang kanyang mga napagdugtong-dugtong. Tinanong niya kung paulit-ulit bang pumunta si Hayon sa ospital upang perahin ang kanyang ama at bantaan itong isiwalat sa media ang proyektong eksperimento. Tiyak na nakatanggap na siya ng maraming pera, ngunit dahil sa kanyang kasakiman, patuloy siyang lumalapit hanggang sa magalit ito at hilahin siyang palabas. Simula noon, nagsimulang lumaganap ang chismis na may relasyon siya sa ama ni Rohi at naging pasakit siya nito matapos ang kanyang ina. Dahil dito, pinapatay ng ama ni Rohi ang lahat ng mga kamera, inimbitahan siya sa bahay, at habang kumukuha ng tsaa, sinubukan niyang nakawin ang mga research document mula sa kanyang safe sapagkat mas mahalaga yon kaysa sa perang ibinigay sa kanya. Nakuha niya ang password ng safe mula kay Engineer Park, ngunit bumalik ito ng mas maaga kaysa sa inaakala niya at may plano rin itong patayin siya. Sa sandaling iyon, nakita niyang pinatay na ang ina ni Rohi, kaya tumakbo siya sa sala, ngunit naging pabaya at siya mismo ang nasaksak ng espada. Pumalakpak si Hayon at pinuri si Rohi sa kanyang malawak na imahinasyon. Habang papalayo na si Hayon, tinangka siyang pukawin ni Rohi sa pamamagitan ng pagbabanggit kay Chairman Choi, ang kanyang lolo. Ang unang nais nitong ampunin ay si Myungjun, ngunit nilinlang niya ito upang siya ang mapili. At nagtagumpay siya, ngunit hindi nagtagal ang kanyang kaligayahan bago muling dumating ang bangungot. Nasugatan siya sa leeg ni Engineer Park na aksidenteng tumama sa kanya, at dahil dito ay nagkaroon siya ng sakit ng siglo at itinakwil ni Ginoong Choi. Pagkatapos, muli siyang naampun ngunit inabuso siya ng kanyang bagong ama at muli siyang iniwan, kaya lumaki siya sa ampunan hanggang sa makatapos ng high school, habang tumatanggap ng buwanang tulong mula kay Engineer Park. Umamin si Engineer Park sa isang pagpatay alang-alang sa kanya, habang si Myungjun naman ay kanyang sinamantala at ngayoy nakakulong dahil sa pagdukot. Gayunman, nagtaka si Rohi kung bakit niya ginamit si Myungjun gayong wala naman itong ginawang masama sa kanya. Nagalit si Hayon at sinabing ang eksperimento ang nagdulot ng kanyang sakit at diskriminasyon, at si Myungjun dapat ang nagdurusa kaya nararapat lamang itong magbayad. Sagot ni Rohi, palaging positibo ang tiyo at nagmamalasakit sa kanya, kay Hie, at kay Rohi mismo, kaya bakit siya kailangang magdusa kung wala naman siyang kasalanan. Ibinagsak ni Hayon ang lahat ng gamit sa mesa at nagtanong kung ano ba talaga ang nagawa niyang mali para gawing paksa ng eksperimento at magkaroon ng sakit ng siglo. Kapwa sila ni Rohi ay tinuturukan ng gamot at ina-anestesya araw-araw at maging brain surgery ay pinagdaanan para sa pananaliksik. Sabi ni Rohi, mas matagal pa niyang tiniis ang lahat ng iyon kaysa kay Hayon. Iginiit ni Hayon na magkaiba sila, si Rohi ay lumaki sa marangyang bahay at pinupuri ang kanyang talento, samantalang siya ay wala ni anuman. Nagpasalamat si Rohi sa kanya sa pag-abandona kina Hie at Myungjun sapagkat dahil doon nagkaroon siya ng bagong pamilya. Dahil sa sobrang galit, hindi sinasadyang umamin si Hayon na siya ang pumatay sa ama ni Rohi. Agad na iniutos ni Sang-yeon ang kanyang team na pumasok at nagsitakbuhan ang maraming pulis papasok. Kumuha ng kutsilyo si Hayon at idineklara na ipadadama niya kay Rohi ang sakit na kanyang dinaranas. Sinugatan niya ang sariling kamay upang madugtungan ng dugo ang kutsilyo at ginawa niyang bihag si Rohi. Biglang lumitaw si Myungjun at sinubukang suyuin si Hayon na tigilan na ang lahat. Sa mga mata ni Myungjun, si Hayon ay nananatiling katulad ng batang nakilala niya noong araw sa ampunan. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamay nito at paulit-ulit na sinasabing tigilan na at hindi niya ito kailanman kinamuhian. Sa simbahan, taos-puso siyang nanalangin para sa kalusugan at kaligayahan ng kanyang pamilya. Hindi na niya kayang makita silang nasasaktan pa at nagmakaawa kay Hayon na tumigil na. Ibinagsak ni Hayon ang kutsilyo sa sahig at niyakap siya ni Myungjun dahilan para siya ay mapahagulhol na parang bata. Inanunsyo ni pulis Sang-yeon na ang suspect sa pagpatay kay Chairman Choi at sa kanyang asawa ay isang babae. Siya rin ang nagplano ng pagkidnap at makalipas lamang ang isang araw ay inudyukan niya ang kanyang asawa na kidnapin si Rohi. Ngunit dahil sa konsensya, ang kidnapper ay kusa ring sumuko at naaresto. Nang tanungin ng mga reporter kung may kinalaman sa pananaliksik ni Director Choi ang motibo ng krimen, tumingin ang pulis sa kanyang mga kasama at sumagot na ang motibo ay nakatuon sa mga ari-arian ni Director Choi. Nagsimula ang paglilitis para sa kaso ng pagkidnap kay Myungjun at humiling ang prosecutor ng 10 taong pagkakabilanggo. Doon mismo lumitaw si Rohi at tumestigo sa korte. Tumanggi siyang tulungan dahil baka maiba ang kanyang pahayag at tinanong siya ng hukom na sundin ang proseso. Ngunit hiniling ni Rohi na siya mismo ang direktang tumaya sa kanyang testimonya. Noong ika-21 ng Mayo, nawalan ng malay si Rohi sa harap ng bahay ni Myungjun. Pinapasok siya nito at inalagaan. Sa buong panahong iyon, hindi kailanman nakaramdam ng takot si Rohi sa kanya. Tumayo si Rohi at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin upang palayain si Myungjun.
Binanggit ng taga-usig na siya ay menor de edad at maaaring padalos-dalos, ngunit hiniling ng hukom na ipagpatuloy niya ang kanyang salaysay. Tuwing siya ay nagsasalita, natatakot si Myeongjun at walang pag-aalinlangang sinusunod siya. Espesyal kay Rohee ang panahong iyon. Wala pang sinumang nagpakita ng ganoong kabutihan sa kanya, at alam niyang kalokohan na hilingin ang pagpapalaya ng taong dumukot sa kanya. Ngunit ano nga ba ang pagkidnap kung ito ay panlilinlang at paglilimita ng kalayaan ng isang tao? Kung ganoon, ang tunay na panahon ng pagkidnap kay Rohee ay mula nang siya'y ipanganak hanggang ika-21 ng Mayo, samantalang ang panahon na kasama niya si Myeongjun ay ang panahong tunay siyang nakaramdam ng kalayaan. Sa pagtatapos ng paglilitis, iniabot ni Rohee kay Dr. Yunson ang isang papel at sinabi niyang nabasa na niya ang lahat ng dokumento ng pananaliksik ng kanyang ama. Ito raw ang magpapakita kung gaano naging matagumpay ang eksperimento ng kanyang ama. Walang henyo sa mundong ito na tunay na masaya. Ang kinabukasang kanyang pinapangarap ay maaaring walang halaga para sa kanyang anak. Pag-uwi niya, iniabot ng abogado kay Rohee ang isang pangkamot ng likod na galing kay Myeongjun. Nakaukit dito ang mga salitang, para kay Rohee, ang masunuring anak mula kay tatay. Masayang naalala ni Rohee ang mga magagandang alaala niya kay Myeongjun, niyakap ang pangkamot at napahagulhol. Dinalaw naman ni pulis ang yun si Engineer Park sa kulungan at hinimok itong mag-apela. Ipinaliwanag na pinatay nito si Director Choi dahil sa takot na ilantad ni Choi ang pagpatay ni Hayon. Nagbayad pa siya ng 50 milyong won para sa gastusin sa ospital ng kanyang anak, na ayon kay Engineer Park ay mula sa insurance ng kanyang asawa. Pinayuhan siya ng pulis na pakawalan na ang kanyang konsensya, ngunit nanatili itong tahimik. Naalala ni Engineer Park ang gabi ng pagpatay kay Director Choi. Dumating siya sa bahay at nakita si Hayon na nanginginig, kaya pinasuot niya ito ng kanyang uniforme. Pagkatapos ay sinabi niyang nakita sila ni Rohee, kaya tinurukan ni Hayon ng pampatulog si Rohee. Dinalaw ni Rohee at ng abogado si Myeongjun sa kulungan at iniabot niya rito ang isang hair clip para hindi ito magmukhang magulo. Sinabi ni Rohee na ililipat niya si Hee sa isang international school pagkatapos nitong ma-discharge sa ospital. Nagpa siya nang hindi nagtatanong ng opinyon dahil siya ang gumagastos. Humiling si Myeongjun na makausap ang abogado dahil mayroon pa siyang soccer match. Nang tanungin niya kung bakit hindi pumapasok sa eskwela si Rohee, sumagot ito na wala na siyang matututunan pa. Sinabi ng kanyang ama na matuto siya ng bagay na pinakahina niya, ang social skills. Habang papunta sa ensayo ng soccer, humingi ng paumanhin at nagpasalamat si Rohee kay Myeongjun. Pinaipit ng ama sa pisngi si Rohee, at pabirong tinapik naman nito sa ulo si Myeongjun, saka sila nagtalo ng pabiro. Kinabukasan, nagsuot ng uniforme sa paaralan si Rohee at pumasok kasama si Hee. Nang tanungin siya ng guro na ipakilala ang sarili, malamig niyang sinabi na siya si Choi Rohee, at kasalukuyang nagmamay-ari ng mga ari-ariang nagkakahalaga ng 100 bilyong won. Ngunit naalala niya bigla ang mga sinabi ni Myeongjun, kaya ngumiti siya at ipinakilala ang sarili bilang si Choi Rohee, isang 11 taong gulang na mahina sa social skills, at humiling ng tulong sa kanyang mga kaklase. Pumunta si Dr. Yunson sa isang international school sa Singapore gamit ang adresong nasa papel na iniabot ni Rohee sa kanya. Pagdating doon, dinala siya sa isang silid-aralan kung saan isang batang babae ang masigasig na nagsosolve ng mga problemang pangmatematika. Ang batang ito, na ang pangalan ay Alina, ay kamukhang-kamukha ni Rohee. Maaaring siya ang kakambal ni Rohee o isa pang bunga ng proyekto na isinagawa ni Director Choi. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out sa Ratu Nil family at kay Nelfa Apollo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.